Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads, at paki-like naman, share at subscribe mo na rin, salamat. Kabanata 1451. 1451. Ang lihim na pasukan sa underground world na binanggit niya ay tila malapit sa bulubunduking ito. Tama, ang balitang nakuha ni Yefan mula kay Sisley ay isa pang pasukan sa underground world. Ang susi ayon sa Sisley, ito ay isang loophole na natuklasan niya noong tinitingnan niya ang mga materyales sa mga unang araw ng kanyang panunungkulan sa Presbyterian Church. Mayroong ilang mga pasukan na binabantayan ng escape. Sa madaling salita, hindi malalaman ng Presbyterian Church of the Escape Alliance ang tungkol sa pagpasok at pag-alis sa underground world sa pamamagitan ng pagbubukas na ito. Nag-alinlangan si Sisley na sabihin sa iba, ngunit sa huli ay hindi. Oo. Naghinala si Fan na ang babae mismo ay medyo na-curious kung ano ang nasa ilalim ng lupa, kaya't sinadya niyang itago ang ganoong kamay. At ang pasukan na ito ay wala sa ilalim ng pangangasiwa ng kasalukuyang mga elder ng Escape Alliance, kaya kahit sabihin ni Sisley kay Yefan, hindi malalaman ng mga elder na ginawa niya ito. Kung tutuusin. Nominally, hindi talaga nila alam, yung mga matatanda lang sa history nagkaproblema sa handover. Maaaring ang bagay na ito ay lumabas sa lupa. Kinaikit ni Yefan ang kanyang mga mata. Sa pag-iisip tungkol dito, naramdaman ni Yefan na dapat niyang imbestigahan ng mabuti ang bagay na ito. Pagkatapos ng lahat, ang mundo sa ilalim ng lupa ay masyadong misteryoso at puno ng panganib. Pagkatapos niyang makitungo sa Poloka, nagsimulang lumipad si Mitsurugi patungo sa locus yung sinabi ni Sisley. Sa katunayan, kung hindi nag-snow, masusundan pa niya ang gumagalaw na yapak ng Poloka, pero sayang nabaon na ang mga yapak. Wala pang isang oras, sa wakas ay natagpuan ni Yefan ang pasukan na binanggit ni Sisley. Sa backlit na dalesdis ng isang bundok na nababalutan ng nyebe, may mga bakas ng isang malatemplo na gusali na minsang naitayo. Ang ulo ng bato ng isang malaking primitive na estatwa ay inilibing sa nyebe, at karamihan sa mga ito ay natatakpan ng nyebe. At ang isang malalim at madilim na siwang ay nasa gilid ng burol, na lumalalim sa lupa. Nanliit ang mga mata ni Yefan, halatang may templo na nakatikip sa bakana, ngunit dahil mamimiss ng elders ng Escape Alliance ang lugar na ito, hindi sila pumunta. Mag-ingat para masira ang gusali at malantad ang pagbubukas. Oo. Nag-isip si Fan kung haharingin muna ang pasukan na ito, at tungkol sa pagpasok sa underground world o kung ano paman. Si Yefan ay walang plano para dito sa ngayon. Ito ay masyadong mapanganib, at hindi kailangan, maliban kung isang araw ay talagang pagod na siyang manatili sa lupa, o talagang kailangan niyang makahanap ng magandang bagay tulad ni Yang Shenji. Ngunit nang si Yefan ay nag-aalangan, biglang, isang cultivator ang dumating mula sa loob. Hininga. Hindi bababasa. Dao Yan Docheng. At parang nililinang niya ang isang pamamaraan na hindi pa niya nakita. Oo. Tinansya ng Fan sa kanyang puso na ito ay higit na makapangyarihan kaysa sa pares ng lalaki at babaeng disipulo na nakilala niya sa simula. Sa isang mapanglo na lugar, hindi maniniwala si Yefan kung may lumabas dito at nagsabing hindi siya nanggaling sa underground world. Oo. Alam ni Fan na huli na para iwasan siya, at maaaring natuklasan na siya ng kabilang partido. Kung siya ay tumakas, hindi niya malalaman kung sino siya. Malamang na ang taong ito ay lumitaw na may kaugnayan sa malaking Poloka, kung hindi, hindi siya biglang lalabas dito. Hindi nagtagal, isang lalaking nakasuot ng itim at berdeng damit na may mahabang buhok na nakasuklay sa likod ng kanyang ulo, isang lalaking may goatee at manipis na mukha ang lumabas mula sa kailaliman. Ang lalaki. Hinaploads niya ang kanyang balbas, pagkatapos ay ibinaling ang kanyang ulo, at biglang nakakita ng figure ilang daang metro sa ibaba. Tanging. Nakita ko ang isang binata doon, nakaupo sa isang bato, nakatingin sa malalawak na bundok sa di kalayuan. Ang haba. May balbas na lalaking nakatitig sa kanyang mga mata, kumislap ang kanyang figure, at diretsyong lumapit sa binata. Ang binata ay natural na Yefan. Nagkunwari siyang hindi niya napansin na may lalabas, at umupong mag-isa dito habang hinihintay na malaman muna ng kabilang party. Itong munting kaibigan, nasaan ito? Sino ka? Tanong ng lalaking mahaba ang balbas. Nang marinig ito ni Yefan, ito talaga ang underground na wika na hindi niya maintindihan, ngunit sa pagkakataong ito ay handa na siya, direktang itinuro niya ang kanyang lalamunan, at pagkatapos ay ikanaway ang kanyang kamay. Nang makita ito ng lalaking may mahabang balbas, ang ibig mong sabihin, ipinanganak kang may kakulangan at hindi makapagsalita. Hindi alam ni Yefan kung ano ang sinasabi niya, ngumiti lang siya ng alanganin, at inayos muna ito. Bahagyang ngumiti ang lalaking may mahabang balbas, at biglang naglabas ng parang pebble oval black stone mula sa kanyang storage bag, na may mga pinong linya sa ibabaw nito, parang isang uri ng rune. Munting kaibigan, kunin mo ito. Inabot ito ng lalaki kay Yefan. Naiintindihan ni Yefan kung ano ang ibig niyang sabihin, at medyo kinakabahan, ngunit kinuha pa rin niya ito. Kailan?
Nasalo niya ito, biglang may boses, na direktang ipinadala sa kanyang kamalayan. Sa pangkat ng Xiaobei Zuan, sa ilalim ng pinuno ng Master Loksha, the Wist Heishu, maaari mo bang sabihin sa akin ang pangalan, at saan ang lugar na ito? Oo. Nagulat si Fan. Gamit ang batong ito, nakipag-usap siya ng direkta sa kanyang espiritual na kahulugan. Ito. Mapagtakpan lang ang problema na hindi niya alam ang lengguwahe ng kabilang partido. Ngunit, anong klaseng paksayon ng Beishuan, ang totoong tao na si Loksha, ang itim? Naliligaw na naman si Ye Fan, dapat ay ang lahat ng puwersa at karakter sa underground na mundo, nakikinig sa kahulugan ng kabilang partido, tila napakalakas nito, dapat niyang pakinggan ang lahat ng sinabi ng pareho. Sa paghusga mula sa daong ito. Nagkunwaring nagulat si Fan sa mahabang panahon, at pagkatapos na mag-isip ng ilang sandali sa kanyang puso, ipinarating niya ito sa kanyang banal na kahulugan sa isang tapat na hitsura, ang pangalan ko ay Ye Fan, ito ang Huahai Mountains. Sumimangot si He Zuan at nagpatuloy sa pag-transmit, Ye Fan Xiao Friends, nasaan ang Huahai Mountain Range? Bakit hindi ko pa ito narinig? Maaari mo bang sabihin sa akin kung saang direksyon ito sa sinaunang mundo ng engkanto? Sinaunang diwata mundo. Underground world pala ang tawag nila sa sarili nila. Ang mga kasanayan ni Ye Fan sa pag-arte ay patuloy na pumailan lang, na nagkukunwaring labis na naguguluhan, nasaan ang sinaunang daigdig ng engkanto. Nandito tayo sa dakilang daigdig ng engkanto. Mahusay na mundo ng engkanto. Nanlaki ang mga mata ni He Chu, labis na nagulat ako sa aking puso, sa isang lugar ba talaga sa labas ng mundo? Hindi ko alam kung malakas o mahina ang mga magsasaka sa lugar na ito. Kung makatagpo sila ng anumang malalakas, malalagay sila sa problema. Naisip din ito ni He Zuan, at magtatanong muna siya tungkol dito. Kaya, ngumiti si He Chu at nagpatuloy, hindi ko pa ito narinig, sa lugar na ito ng Great Immortal Spirit World, masasabi ba ng munting kaibigan na si Ye Fan kay He Chu kung gaano kalaki ang mundong ito at anong mga sekta ang naroon? Ang pinakamalakas na tao, anong uri ng cultivation ang naroon? Napagmasdan ko ang paglilinang ni Xiaoyu Ye Fan, dapat itong pundasyon ng pagtatayo, ngunit ang pagtatayo ng pundasyon ay hindi gaanong simple. Dan, kung ang munting kaibigan ay handang magpaliwanag, ang isang taong nakaitim ay makakasagot sa ilang mga katanungan tungkol sa paglilinang para sa munting kaibigan. Kabanata 1452 ang nakakagulat na lihim. 1452. Hindi mapigilan ni Ye Fan na humanga na ang tungkulin ng maliit na batong ito ay isalin ang mga masalimuot na salita ng direkta sa mga kahulugan na naiintindihan niya sa pamamagitan ng kanyang banal na kahulugan. Kahit na may parating ang wika ng mga halatang nagsasaka tulad ng pagbuo ng pundasyon at pagbuo ng core. Sa pag-iisip, pagkatapos may hatid ang kanyang kahulugan sa pamamagitan ng bato, malinaw na naging kahulugan ng wika na naiintindihan ng kabilang partido. Ang ganitong uri ng tagasalin, tinatayang mahirap gawin si Chu Yunyao, may paraan ng sinaunang diwatang espiritong mundong ito. Oo. Nag-flash ang pag-iisip ni Fan, at nakangiting sinabi niya, oo, gusto ko lang malaman, nasaan ang sinaunang fairy spirit world, at ano ang pagkakaiba nito sa atin. Hey! Tumango si Zuan, munting kaibigan, mag-usap tayo sa susunod. Ngayon, kung mayroon kang anumang mga katanungan, maaari kang mag-atubiling magtanong. Oo. Matapat na ngumiti si Fan at nagsimulang magsalita ng casual, ang ating Great Immortal Spirit World ay may kabuuang sukat ng lupain na 377,900 square kilometers. Ang pinakamalakas na sekta ay Aoimen, Ozawaman, at Hadoman. Uehara sect. Sa kanila, ang pinakamakapangyarihang tao sa mundo ay si Teacher Kung mula sa Aoi sect. Hindi ko alam kung ano ang kanyang cultivation level. Anyway, sa sandaling magpakita siya at gumawa ng spell, magagawa ito ng buong immortal na mundo ng espiritu. Daan-daang milyong tao na namatay, sa madaling salita, ay gumagalaw ng mga bundok at nagre-reclaim ng mga dagat, at sila ay makapangyarihan sa lahat. Maaari silang tawaging mga Diyos ng lupain. O, mga Diyos ng lupa. Kumunot ang noo ni He Zuan at sinabing, ito ay nasa ating sinaunang daigdig ng engkanto, kadalasang dumarating ang tagapagsaka ng spiritual sculpture realm, ay karapat-dapat sa titulo. Gayunpaman, ang gurong si Kungkung na iyong binanggit ay dapat na malayo sa larangan ng paglililok ng espiritu, at ito ay dapat na iba sa algorithm ng ating sinaunang diwatang daigdig ng espiritu. Malamang, oo ang powerhouse ng eternal life realm. Wala lang akong masyadong alam sa laki nitong square kilometers. Ito ang unang pagkakataon na narinig ko ang pangalang ito. Natawa si Ye Fan, napakalaki pa rin ito. Wala tayong larangan ng pagbuo ng elixir, pagbuo ng mga espiritu, at kawalang kamatayan. Ang aking kasalukuyang cultivation base ay tinatawag na Lycan Xiaocheng. Malayo sa alikabok. Isang bagong pamagat. Sa ating sinaunang mundo ng engkanto, ang pinakamababang antas ay isang mortal. Kung ito ay isang cultivator, ang utos ay condensing chi, building a foundation, forming a pill, sculpting the spirit, longevity, at panghuli ang 6 na kaharian ng Guotian, na hindi maabot ng kahit sino hanggang ngayon.
Nagtaka si Yefan. Pero kanina lang sabi ni Mr. Heyuan, Didan, ka ba? Oh, may tatlong antas ng pagbuo ng tableta. Ang mga pildores ng tao ay ang pinakamababa, ang mga pildores sa lupa ay mabubuting pildores, at ang mga pildores ng langit ay ang pinakamahusay. Kung tungkol sa isang espesyal na uri ng tableta, iyon ay ibang kwento. Napakahirap para sa mga ordinaryong magsasaka na umunlad. Ang Earth Alchemy na tulad ko ay may pagkakataong maapektuhan ang paghubog ng espiritu, habang ang mga magsasaka ng Tiandan ay may pinakamagandang pagkakataon na makapasok sa larangan ng paghubog ng espiritu. Kung tungkol sa pag-abot sa kaharian ng paglililok ng espiritu, mayroong mga espiritu sa lupa, mga espiritong makalangit, at mga espiritong diwata. Ang parehong ay totoo para sa iba't ibang mga espiritu. Ang posibilidad na makapasok sa susunod na kaharian ng immortalidad ay mag-iiba, at mayroon ding malinaw na pagkakaiba sa lakas. Ikaw fan. Kunwaring nakikinig dito ng may sarap, ngunit sa kanyang puso'y namangha siya at tahimik na naalala ito sa kanyang puso. Ito. Ang sinaunang mundo ng engkanto ay talagang mas makapangyarihan kaysa sa lupain ngayon. Hindi sa banggitin ng ibang tao, nahahati ang power gap ng level na ito. Napakalaki nito. Ayon sa kahulugan ng itim na alakdan na ito, natatakot ako na maaari lamang itong ituring na pagtatayo ng pundasyon kung wala ito sa kaharian ng Daoyan. Ang yugto ng pagbuo ng pundasyon, kahit na nasa ilalim ng alikabok, ay itinuturing lamang bilang condensing chi. Mahirap isipin kung anong uri ng kaharian ang tinatawag na spiritual shaping, longevity, at duotian. Kahabaan ng buhay. Immortal ba talaga? Kung iisipin mo, may posibilidad talaga ng cultivation time ni Yang Shenji. Hey! Si Chu ay medyo naguguluhan, bakit, munting kaibigang Yefan, ang iyong paglilinang sa Great Immortal Spiritual World ay ibang-iba sa atin? Hindi ba dapat lahat tayo? Si Yefan ay mukhang napahiya at nakangiting sinabi, ako ay isang maliit na casual na magsasaka. Sa katunayan, wala akong gaanong alam tungkol sa paglilinang. Marahil ay alam ito ng ibang tao. Kung tutusin, hindi ako mula sa isang sekta. Ni The way, tingnan mo si Mr. H1. Sa ganoong mataas na antas ng kilos, ang Northern Profound Sect ay dapat ding isang napakalakas na sekta, tama ba? Oo. Nagpatuloy si Fan. Talagang kinuha ni He Yuan ang Kane. Siya ay lubos na ipinagmamalaki ng papuri bilang isang dalubhasa. Hinaploads niya ang kanyang balbas at nakangiting sinabi, medyo nahihiya na sabihing eksperto siya. Ngunit sa mga kaedad ko, maituturing akong numero 1 tao. Para naman sa R-1 sect ay isa sa 4 na pangunahing sekta sa sinaunang daigdig ng engkanto, kasama ang Fenglinhai, Dang Wangzong, at Hangguangman, at ang lakas nito ay likas na malakas. Sa mga sekta, ay ang ninuno ng Xuanhai, isa sa mga tagapagtatag ng bundok. Isa siyang walang katulad na powerhouse sa immortal na kaharian, at dapat siyang ikumpara sa Teacher Kung na sinabi ng munting kaibigan, hindi pa masyadong binabanggit. Hindi. Iyon ay ang makapangyarihang ninuno ng Xuanhai ng iyong sekta, sabi ni Yefan. Ngumiti siya at nag-compliment na sincere naman. Hey! Lalong natuwa si Zuan nang marinig niya ito, at naramdaman niya na kahit mahina ang maluwag na magsasaka na ito, nakakapagsalita siya ng maayos. Gayunpaman. Sa kanyang Earth Core Realm, ang pakikipag-usap sa isang nagtatanim ng pundasyon ay isa ng corporeal, at ang kabilang partido ay dapat na maging mas magalang. Nakita ni Yefan na ang kabilang partido ay uminom ng ecstasy na sopas, at patuloy na nagtanong habang mainit pa ang plancha, siya nga pala. Mapupunta ba ang sinaunang mundo ng diwata sa mundo sa lupa? Ang tanong ni Yefan ay ang pumayag sa dakilang mundo ng engkanto na kanyang ginagalawan. Ay nasa ilalim ng lupa. Dahil sa pagsusuri sa usapan kanina, at pagtingin sa itsura ni Heian, parang hindi niya akalain na galing siya sa lupa mula sa underground world. Oo nga, nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Heizuan, at nagtatakang sinabi niya, nasa lupa. Little friend Yefan. Hindi mo ba ibig sabihin, pumunta ka sa itaas na mundo na inookupahan ng mga tao noong araw na iyon? Oo, natigilan ng fan. Ang mundong lupa na inookupahan ng langit at tao. Maaaring ang mga tao sa sinaunang daigdig ng engkanto ay palaging iniisip na ang lupa ay sinasakop ng langit at tao. Hindi kaya nagtago sila sa ilalim ng lupa dahil takot sila sa langit at tao. Ito, nakakahiya naman sa kanya. Ito ay medyo tulad ng isang ganid na nakakulong sa kagubatan sa loob ng mga dekada pagkatapos ng World War II at ng ahas na hindi lumabas. Akala niya magulo ang mundo. Ang sagot ni Heizuan, isa, ay nagpapatunay na ang katotohanan na ang mga ninuno ng angkan ay nakipaglaban sa sibilisasyon ng langit at tao ay hindi isang alamat, ito ay totoo. Pangalawa, ang mga pamamaraan at paraan ng paglilinang ng mga taong ito ay malamang na mapangalagaan ang pinaka-primitive na sibilisasyon sa paglilinang noong sinaunang panahon. Sa madaling salita kahit durog. Pagkatapos ng lahat, ang pinakasimpleng halimbawa ay ang mga angkan ngayon ay hindi maihahambing sa kanilang mga ninuno. Oo, lalong bumigat ang puso ni Fan. Maaaring ang Presbyterian Council of the Escape Alliance ay dapat magtago ng mga sekreto nito at pigilan ang mga sekreto sa ilalim ng lupa na matuklasan.
Ito ay dahil sa takot silang malaman ng mga tao sa ilalim ng lupa na walang langit at mga tao sa mundo, at natatakot silang lumabas sila at sirain ang kasalukuyang sitwasyon. Bagong sibilisasyon. Ito ay napaka. Malamang nasa kadahilanang ito, nadama ni Yefan na ang kanyang mga hula ay dapat na malapit na nauugnay. Tanging ang ganoong dahilan, isang dahilan na may kaugnayan sa kaligtasan ng lahat ng tao, ay karapat-dapat sa napakaraming epoch powerhouses, tahimik na nagtatago sa kanilang likuran upang bantayan ang mga pasukan at labasan na ito. Kabanata 1453 Sino ito? 1453. Ang lahat ng masalimuot na kaisipang ito ay pumasok sa isip ni Yefan sa loob ng ilang segundo. Nagkunwari si Yefan na alam din niya na sinasakop ng langit at tao ang lupain, at tapat na tumango, oo, mga tao mula sa sinaunang daigdig ng engkanto, nangangahas ka bang pumunta. Mabilis na ikanaway ni He Zuan ang kanyang kamay na may napakaseryosong ekspresyon, ito ang sinaunang daigdig ng engkanto. Ang pinakamalaking bawal simula noong nilikha ito. Walang sino man ang makakapasok sa madilim na kaharian. Paano natin malalabanan ang mga Diyos? Dapat mong malaman na sinasabi na kahit ang mga powerhouse na sumangkop sa kaharian ay pinugutan din ng ulo ng mga Diyos sa labanan ng mga Diyos. Salamat sa mga ninuno na nagtatag ng sinaunang daigdig ng mga espiritu ng engkanto, nanguna sa ating mga ninuno na hanapin ang mundong ito sa ilalim ng lupa, gumawa ng isang langit na kurtina, na may malaking kapangyarihan, pinaliwanagan ang buong mundo sa ilalim ng lupa, at pinahintulutan tayong magparami hanggang ngayon. Kung ang mga ninuno na nagpayunir sa bundok ay hindi nagmamadali at nakahanap ng magandang lugar, baka direktang nawasak tayo ng galit ng mga Diyos, Naisip ni Fan sa kanyang sarili na ang mga ninuno ng mga bundok ay nakilala lamang ang mga Diyos. Isang deserter na direktang nagtatago sa ilalim ng lupa. Paano ka pa rin magiging bayani? Gayunpaman, nagpanggap siyang labis na hinahangaan sa sandaling ito, at sumang-ayon, oo, ganito rin ang pananaw ng ating dakilang immortal na espiritong daigdig. Mabuti na lang, pareho tayo, hindi tayo makakapunta sa Earth World, at nag-aalala tayo na ang Ancient Immortal Spirit World ay umaakit sa langit at tao. Sa puntong ito, munting kaibigang Yefan, makatitiyak ka, wala sa atin sa sinaunang daigdig ng engkanto ang magagawang maglaro ng apoy at mag-aapoy sa sarili, panata ni He Zuan. Naisip ni Fan sa kanyang sarili, ang kapayapaan ng isip ng aking ina ay isang multo. Hindi ba't lumabas siya nang wala sa oras? Ngunit si Yefan ay nagtitiwala pa rin sa panlabas, at pagkatapos ay nagpatuloy siya sa pagtatanong, bakit biglang pumunta sa amin si Mr. H1? Ako. Madalas pumunta dito para mag-isip tungkol sa paglilinang mag-isa, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng isang tao na lumabas mula sa kuwebang iyon. Oh, napakahaba ng daanan na ito, at matagal bago makarating dito. Paanong walang sinuman sa Great Immortal Spirit Realm ang bumaba? Nagtaka si He Zuan. Umiling si Yefan, kaunti lang ang mga tao dito. Noon pa man ay balibalita na may mga halimaw na lumalabas sa kuweba. Ang mga tao dito ay hindi nang ahas na pumasok. Nang marinig ito ni He Chu, agad niyang naalala ang isang bagay, at mabilis na nagtanong, sa pagsasalita tungkol sa mga halimaw, dumating si He upang sundan ang isang minamahal na espiritong hayop na pinalaki ng ating sekta. Siguro kung nakita na ito ng maliit na kaibigan. Nagtaka si Yefan, ano? Anong klaseng spirit beast? Paano nalaman ni Mr. He Chu na nandito ito? Hey! Agad na sinabi ni Chu, iyon ay isang cold mist ice toad, isang sinaunang hayop na hindi natatakot sa matinding sipon, maaaring huminga ng yelo, at may sarili nitong malamig na lason. Ito ay napakabihirang, at kakaunti na lamang ang natitira sa buong sinaunang daigdig ng engkanto. Ang ating Northern Profound Sect ay magaling sa pakikipaglaban sa mga hayop. Ito ay nilinang ng maraming mahahalagang halamang gamot, at ito ay orihinal na inilaan upang maging aking sagong espiritong hayop. Sa oras na iyon, dinala ko ito sa kabundukan upang maghanap ng ilang mga panggamot na materyales at sangkap, at gusto kong makahanap ng ilang magagandang bagay upang matulungan itong pagsamasamahin ang demon pill na katatapos lang nitong nabuo. Ngunit kinubkob ako ng ilang masasamang hayop, at nawala ito kung hindi ko ito susuriin ng ilang sandali. Gayunpaman, ginamit ko ang sinaunang barbaric beast defense technique ng sekta na ito upang magtanim ng beast monster seal, dito, na maaaring masubaybayan. Natagpuan na ito ay dumaan sa isang piraso ng halaman, nabasag ang isang siwang ng bato, pumasok sa daanan na ito, at dumating sa lahat ng paraan. Kung meron, walang aksidente, dapat itong maakit ng malamig na hangin dito. Dahil gusto ito ng ice toad. Isang mundo ng yelo at nyebe. Ito ay, kaya lang. Kakaiba, hindi ko naramdaman ang mga gapos ng Imperial Beast Seal sa kalagitnaan ng daan, kakaiba talaga. Sinabi ni Ye Fangson, iyon ay dahil ang iyong mahalagang ice toad ay nahuli ng isang matako kumain ng ahas at mamatay. Nilunok din ang demon pill. Maraming parte ng katawan nito ang nasa storage bag pa. Pero, sa ibabaw, nag-alinlangan pa rin si Yefan, maaari ba itong kainin ng ilang halimaw? Sumikip ang mukha ni He Zuan, at tila pinag-iisipan niya ang posibilidad na ito, ngunit umiling muli, at sinabing hindi makapaniwala,
sa malamig na klimang ito, tila walang mga hayop, at magagawa nila ang ideya ng aking Frost Mist Ice Toad. Nakabuo si Kwang Bingtian ng isang demon peel, na makapangyarihan at nagtataglay ng napakalakas na lason. Paano ito mahahawakan ng mga ordinaryong hayop? Naaawa si Ye Fan sa itim na kapatid na ito, tama ang pangkalahatang sitwasyon, ngunit nakilala ng iyong Polaka ang mata ko kung ahas. Ako ay paumanhin na ikaw ay pinalaki sa daan-daang taon, at ang Frost Mist Ice Toad ay hindi alam kung ilang daang taon. Si Cheetos naman, pinutol sila ng isa sa kanila. Tayo na lang. Sabihin mo na. Si Xiao Jin ay dapat na uminom ng maraming suplemento, kung hindi, paano siya lumaki at magiging mas malakas? Ako talaga. Hindi ko alam kung magkano yung demon pill na yan. Make up, malaking bentahe ang mata ko na ahas na ito. Kung hindi alam ng munting kaibigang si Ye Fan, ako na mismo ang pupunta at hahanapin ko ito. Hey! Naisip ni Zuan na mas maaasahan na hanapin ito ng mag-isa, at hindi makakatulong na magtanong sa isang cultivator sa yugto ng Foundation Establishment. Ang pangunahing punto ay ang pipong taong ito ay mukhang tanga at walang naiintindihan. Paano hahayaan ni Ye Fan ang taong ito na mahanap ito mismo? Kung makakahanap siya ng lugar kung saan nakatira ang mga ordinaryong tao, mabubunyag ang lahat. Kung wala ka nang sasabihin, kahit na makita mo ito isang eroplano ang lumipad, at ito ay malantad. Nagmamadaling inisip ni Ye Fan ang countermeasure, at simpleng tinapik ang kanyang noo, mukhang may narinig akong ingay, kahapon lang, dadalhin ko si Mr. He Chu para makita ito. Hey! Nakinig si Chu at masayang sinabi, ang munting kaibigan ng Mangganguna. Tumango si Ye Fan at maglalakad na sana ng dahan-dahan, ngunit nakita niyang direktang naglabas ng magic weapon si He Chu, na parang ruler, bigla itong naging kasing laki ng pinto. Matapos hilahin ni He Chu si Ye Fan para tumayo, lumipad ang mahiwagang sandata. Munting kaibigan, ituro mo ang daan, at gagamitin ko ang imperial na bagay para lumipad para dalhin ka doon. Iyong, Lola Tiyo ko, bakit ka ba nagmamadali? Nag-iisip pa rin tungkol sa mga countermeasure at pagtimbang ng mga kalamangan at kahinaan. Oo. Sinaway ni Fan ang ina sa kanyang puso, ngunit tinuro pa rin niya ang isang direksyon na may time na mukha. Bagamat sinubukan ni Ye Fan ang kanyang makakaya na lumihis, ang paglipad na ito ay talagang napakabilis, katulad ng bilis ng paglipad ni Ye Fan sa Yujian. Ang pangunahing punto ay hindi naglakas loob si Ye Fan na ipagpaliban ito ng napakatagal, kung hindi, kakailanganin niyang hanapin ito mismo, na magiging mahirap. Kaya, hindi nagtagal, dinala siya ni Ye Fan sa lugar kung saan namatay ang Ice Toad. Lahat ng iyon ay, kaliwa ng bangkay ay isang tumpok ng karne at walang silbing mga organo, at may mga bakas ng dugo sa buong eksena. Nakikita. Itong eksenang ito, madilim talaga ang mukha ni He Chu, mabilis siyang bumaba, lumapit sa bangkay ng Ice Toad, at umungol hanggang sa langit. Sinota. Gatlang M. Nakakagulat ang galit, kalungkutan, at ayaw sa boses. Kahit sino. Nalabis na nagsisikap at negil-inang ng isang sanggol na nasira ng ganito ay hindi magkakasundo. Ang pangunahing punto ay hindi ito isang luxury car. Kung sisirain mo ito, maaari mo itong bilhin muli. Ang mga Ice Toad na ito ay hindi nababago. Iilan lang sila sa kabuuan. Kung alam ng sekta ng guro na ang kanyang Ice Toad ay namatay ng hindi maipaliwanag, at hindi man lang siya nag-iwan ng anumang magagandang bagay, tiyak na mapaparusahan siya. Namatay ang mga tao, hindi na muling mabubuhay ang patay na Polaka. Pakikiramay ni Mr. H1, gusto mo bang linisin ang katawan nitong Ice Toad at ibalik ito para ilibing? Nagkunwari si Ye Fan na napaka-sentimental at naaaliw. Kabanata 1454 na turista ka ba? 1454. Marahas na iwinagayway ni He Chu ang kanyang kamay, ang kanyang mukha ay malungkot at sinabi, hindi na kailangan. Ang bangkay na ito ay malinaw na hindi nasaktan ng anumang hayop. Ilang kontrabida, pagkatapos patayin ang aking Frost Mist Ice Toad, kinuha niya ang mga mahahalagang bagay ng kanyang katawan. Alisin mo. Kailangan kong hanapin ang taong iyon para maging komportable, kung hindi, paano ako makakabalik sa sekta? Hindi ko maipaliwanag kay Master. Oo, mukhang nanlumo si Fan, hindi ka nababalik. Tumango si He Hui. Hindi ako babalik pansamantala, kailangan kong hanapin ito, ngunit kung hindi ko ito mahanap, iba pa ang sasabihin ko. Sumimangot si Ye Fan, kung hindi mo ito mahanap, pupunta ka ba sa ating Great Immortal Spirit Realm? Sa hinaharap. Bakit, hindi ka makakapunta? Dahil kami, ang Great Immortal Spirit Realm, at ang Ancient Immortal Spirit Realm, ay walang gaanong interaksyon sa lahat ng panahon, kung may bigla ang contact, magkakaroon ng mga kaguluhan. Huwag pag-usapan ang bahaging ito ng mga bagay, sinubukan ni Ye Fan na magmungkahi. Mayroon pa ring napakalaking lugar sa ilalim ng lupa, natural na kailangan nating pumunta at makita. Sa pagkakataong ito ay nawala ko ang Frost Mist Ice Toad, ngunit nalaman ko na ang dakilang mundo ng engkanto na ito ay maituturing na bumubuo dito. Ito. Tama lang na dalhin ang mga tao mula sa dibisyon at magsama-sama. Naisip ito ni He Zuan sa oras na ito, at tila mas kapaki-pakinabang na bagay na matuklasan ang bahaging ito ng mundo.
Nadurog ang puso ni Fan nang marinig niya ito, kailangang dalhin ng lalaking ito ang kanyang pamilya dito. Naglalakbay ka ba? Mr. He Zuan, hindi ito maganda, naramdaman ni Fan na hindi niya siya kayang bitawan. Hey! Tinaas ni Zuan ang kanyang kilay at nanghihinayang sinabi, kabataang kaibigan na si Fan, hindi mo ba naisip na sa iyong pagtatayo ng pundasyon, mapipigilan mo ang desisyon ng mas mababang antas na alchemist? Hindi na talaga kita kakausapin. Kung maglakas loob kang turuan akong gawin ulit, maniwala ka man o hindi, kailangan ko lang itaas ang kamay ko at mapapatay kita. Nagpout si Fan at sumagot, sa totoo lang hindi ka masama, ngunit hindi kita papayagang bumalik ngayon, para manatili ka magpakailanman. Hey! Saglit na natigilan si Chu, pagkatapos ay tumalikod at hindi napigil ang matawa at sinabing, kabataang kaibigan na si Fan, niloloko mo ba ako? Sinusubukan mo bang pigilan ako sa pag-hack ng isang tao? Bahagyang ngumiti si Fan at wala nang sinabi pa sa pagkakataong ito. Hey! Pakiramdam ni Zuan ay kakakilala lang niya ng isang tanga, at siya ay isang tanga na walang alam tungkol sa langit at lupa, at hinahanap niya ang kanyang sariling kamatayan. Dahil nasaktan mo ako ng sobra, ibaon mo ang sarili mo sa tabi ng ice tube ko, para lang maglabas ng galit. Ang katawan ni He Zuan ay biglang sumabog sa isang pagsabog ng tunay na asensya ng Earth Core, at itinaas niya ang kanyang kamay. Nakita ko na ang totoong enerhiya ay mabilis na naging kidlat na kumikislap na kidlat, at ang electric snake ay tumalon sa kanyang braso. Beishuan Lifa, Dagandong. Isang gintong kulog ang biglang kumislap sa hangin, at tumama ito sa itaas ng ulo ni Fan. Pagkatapos ng He, inilabas ni Zuan ang kulog na ito, binalak niyang tumalikod at hindi tumingin dito, dahil may kulog sa Earth Core Realm, paanong ang isang cultivator ng Foundation Establishment Period ay makakalaban nito. Gayunpaman, tatalikod na sana siya, may naramdaman siyang bulaklak sa harapan niya. Oo, biglang sumulpot si Fan sa harapan niya at sinuntok ng kamao ang tiyan niya. Paano ito nangyari? Wala nang oras si He Zuan para umiwas. Hindi niya inaasahan na ang reaksyon at bilis ni Fan ay napakabilis kaya naiiwasan niya ang pag-atake ni Lei Luo. Oo. Sinuntok siya ng Fan, iniisip na matatapos ang laban, ngunit nagkamali rin siya. Nang tumama ang suntok sa puson, naramdaman na lamang niya ang surge of real energy, na humanig. Napabalikwas si Fan, napawi ang lakas, at napasimangot ng hindi inaasahan. Magandang lalaki. Ang cultivator na ito ng sinaunang immortal na daigdig ng mga espiritu ay talagang may nagtatanggol na tunay na enerhiya sa kanyang katawan sa lahat ng oras. Hindi man natusok ng kamao si He Chu, tinamaan din siya ng malakas. Napaatras siya ng ilang hakbang, inilabas ang kanyang mga ngipin, at nabigla sa sinabi, anong klaseng halimaw ka? Paano ka magiging napakalakas? Siya ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng cultivator sa panahon ng Foundation Establishment, nang hindi gumagamit ng totoong enerhiya, gumamit talaga siya ng hand-to-hand combat. Oo. Bumubulong si Fan sa kanyang puso, maaaring ito ay dahil ang pamamaraan ng paglilinang ng kalaban ay iba sa pamamaraan ng mga sinaunang mandirigma sa lupa. Ang ubod ng lupa sa kanyang katawan ay patuloy na nagpapadala ng tunay na enerhiya sa buong katawan, kaya ito ay may defensive effect. Tila ang mga monghe ng sinaunang daigdig ng engkanto ay mas malakas kaysa sa mga sinaunang mandirigma at mas mahirap pakitunguhan. Nang makitang hindi nagsasalita si Fan, naging seryoso si Heian sa pagkakataong ito. Ang kanyang mga kamay ay mabilis na nakabuo ng selyo, at nagkaroon ng makapal na kulog sa buong katawan niya. Bei Zuan Lei Fa, Illusory Thunder Formation. Kay He Zuan. Ang mga armas ay umindayog, daan-daang metro kwadrado sa lahat ng direksyon, lahat sila ay kumikislap sa mga ulap, kulog at kidlat ng Pal-Aegean. Sa ganitong paraan, habang pinipigilan ang paggalaw ni Fan, pinadikit ni He Zuan ang isang grupo ng walang kapantay na Gengjin-chi sa kanyang kamay. Nakakaakit ng kulog si Gengjin. Hey! Ang mga kamay ni Chuan ay napuno ng puting gintong Gengjin-chi, na naging pinong puting beam at lumipad patungo kay Fan. Ang nakapalibot na mga ulap, isang malaking dami ng kulog at kidlat ang naakit at naging matalim na puting kulog, na napalilibutan ni Fan. Ito ang unang pagkakataon na nakatagpo ni Fan ang ganitong uri ng kalaban, na parabang ito ay magic mula sa silangan. Siya, hindi naglakas loob na alalahanin ito. Ang tunay na kakanyahan ng kaibuturan ng daigdig na ito ay maaaring tumagos sa kanyang depensa sa katawan, kaya maaari siyang saktan nito. Ito ay hindi makatutuhanang iwasan. Sa isang iglap, naghiwa-hiwalay ang Fan first layer. Magaan na nakatiklop na espada at kalasag. Libu-libong lumilipad na espada ang ipinatawag mula sa Sword God's Ring, at mabilis na napalitan ng face-to-face shield, na hamarang sa katawan ni Fan 1 metro ang layo. Kasabay ng pagbuo ng espada. At kalasag, sunod-sunod ang kulog. Boom boom boom. Gatlang M. Pinangunahan ng Chi ni Gengjin ang kulog at kidlat, patuloy na sumasabog sa espada at kalasag, at ang hangin ay napuno ng mabangong amoy. Sa gintong kidlat at kulog, imposibleng makita kung ano talaga ang nangyari. Kapag nawala ang ilaw ng kuryente, hindi maiwasan ni He Zuan na magmukhang gulat na gulat, ito ay espada. Escrimador. Ikaw ay isang escrimador.
Hindi kataka-taka na maaari mong harangan ang aking Thunder Technique gamit itong base building cultivation base, nililinang mo ang sword intent. Oo. Ayaw munang makipag-chat sa kanya ni Fan sa oras na ito, gusto lang niyang gumawa ng mabilis na desisyon, para hindi magdulot ng gulo. Ang mga gintong apoy ay nag-alab sa kanyang mga mata, at sa isang malaking alon ng kanyang kamay, ang espada at kalasag ay nawala. Walang katulad na layunin ng espada. Pagkatapos, libu-libong lumilipad na mga espada ang umakyat sa langit, mabilis silang nahulog, parang mga bituin na nahuhulog sa lupa, na naglalabas ng nakamamatay na mga sinag. Alam ni Heizuan na hindi maiiwasan ng kanyang bilis ang napakaraming espada, at iniunat niya ang kanyang mga braso upang buksan ang isang puting gintong kalasag. Balutin ang buong tao sa loob. Oo. Alam din ng Fan na ang antas na ito ng walang kapantay na layunin ng espada ay hindi maaaring tumagos sa depensa ni Heishu, kaya si Jianyu ay ayusin lamang siya sa lugar. Isang matalim at walang katulad na Cheng Ying ang espada ay hinawakan sa kanyang kamay, at ang mga puting refleksyon ng niebe ay ginawa ang tuloy-tuloy na namumuong sword na layunin nito na tila naging malabong puting fluorescent na ilaw. Walang kapantay na layunin ng espada, madaling araw. Yeah. Ang katawan ng pamaypay ay naging mahabang bahaghari, tumawid sa isang tila tuwid, ngunit sa katunayan sa isang pinong arko, ang liwanag ng espada na parang bukang liwayway, biglang nagniningning. Bang! Na may pagkabasag. Tunog, ang kalasag ng tunay na diwa sa labas ng katawan ni Heizuan ay direktang nabasag. Kabanata 1455 hindi ba? 1455 oo. Inakala ni Fan na ang hakbang na ito ay maaaring patayin ang itim na alakdan sa ilang segundo, ngunit hindi niya inaasahan na may mali sa pakiramdam ng espada na dumaan, na para bang hindi ito tumama sa totoong bagay. Bagaman, ang true essential ni Heizuan ay nabasag, ang kanyang katawan ay nagkaroon ng misteryoso at hindi maipaliwanag na paggalaw ngayon lang. Hindi ito malinaw na nakita ni Ye Fan, at nalaman na si Heizuan ay umiwas na sa gilid 7 o 8 metro ang layo. Nakita ko. Nakaluhod si Heizuan sa isang tuhod sa lupa, ang isang kamay ay nakatikip sa kanyang dibdib, ang kanyang mukha ay namutla, ang kanyang mga ngipin ay nagngangalit, at siya ay tumingin kay Ye Fan ng may takot. Talagang nakatakas ka sa espadang ito ng pisikal. Paano mo ito nagawa? Sa pananaw ni Ye Fan, ito ay halos imposible. Dahil ang kanyang bilis at pagsabog ay higit pa sa mga cultivator na ito, hindi banggitin pa siya sa isang estado ng pagkawatak-watek, ginamit niya ang Dawnbreaking Sword Intent. Ang Heizuan na ito ay tila gumamit ng kakaibang spell para ayusin ang takbo ng oras sa paligid niya. Ito ay tulad ng ang oras na dapat niyang putulin ang kanyang lalamunan gamit ang isang espada ay naantala ng ilang ikasampu ng isang segundo. Pagkatapos, sinamantala ang oras na ito, umiwas si Heizuan. Ito ay hindi dahil sa tunay na pansamantalang reaksyon ni Heichu, ngunit nang maramdaman niyang nasa panganib ang kanyang buhay, nag-spell siya ng maaga. Gayunpaman, napakasama na magkamali ang Dawnbreaker Sword Intent ni Ye Fan. Path. Dumuwa si Heichu ng isang subo ng dugo at nanginginig na sinabi, hindi pa ako nakakita ng ganoong kakilakilabot na layunin ng espada. Malinaw na ito ang kapangyarihan ng Earth Core Realm, ngunit ito ay napakahusay na mahirap pigilan. Ito kaya, ang maalamat na Emperor level na Sword Intent. Kinusot ni Ye Fan ang kanyang mga mata, hindi nagmamadaling pumatay, at sinabing, oo, naiintindihan ko ang layunin ng espada sa antas ng emperador. Ano ang pinaasa mo ngayon lang para iwasan ako? Ang espadang ito. Tingnan mo ang itsura mo. Parang ngayon mo lang ginamit ang hakbang na iyon para saktan ang sarili mo. Sabi ko, papayagan ba ako ng kamahalan? Tanong ni Heizuan. Huwag kang makipagtawaran sa akin, kung hindi mo sasabihin sa akin, papatayin kita ngayon din, sabi ni Ye Fan. Hey! Walang pagpipilian si Chu kundi sabihin, ito ang pamamaraan ng Kimen ng Northern Profound Sect, na tinatawag na Uninshin, batay sa mga oryentasyon ng Kimen ng 8 Doors of Shock, Death, and Life, maaari nitong paghiwalayin ang buhay at kamatayan. At maantala ito sa ibang pagkakataon. Gayunpaman, kapag mas malakas ang tanda na dapat iwasan, mas sisingilan ang Southwest Kun Palace of Death, at mas masasaktan ang practitioner. Nakarinig din si Ye Fan ng isang magaspang na ideya, ngunit naiintindihan niya talaga. Bagamat ang pamamaraang ito ay maaaring gamitin sa paghahanap ng swerte at pag-iwas sa kasamaan, ito ay hindi lamang para sa paggamit. Ang mas malakas na pag-atake upang maiwasan, mas malaki ang pinsala sa caster. Ito. Ang pamamaraan ng Kimen ay talagang isang mahimalang bagay, at hindi ko alam kung gaano pa karami ang umiiral sa mundo ngayon. Sa sinaunang daigdig ng engkanto na ito, tila may ilang kakaibang kasanayan. Sayang naman ang patayin nitong Black Scorpion. Mula sa kanyang bibig, dapat siyang makakuha ng maraming impormasyon tungkol sa sinaunang mundo ng engkanto. Alam ang iyong sarili at alam na ang kaaway ay hindi magagapi sa isang daang laban. Bagaman hindi alam kung ang sinaunang daigdig ng engkanto ay sasalungat sa sibilisasyong pang-ibabaw sa hinaharap, palaging mabuti na pigilan ito ng maaga. Sa kaibahan,
Ang pagsasanay ng Escape Alliance Presbyterian Church, na ganap na sinasaklaw ng katotohanan ang katotohanan, ay talagang isang bombang oras. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, inilabas ni Fan ang bato ng mensahe at sinabing, nakita mo na rin, papatayin kita ng walang labis na pagsisikap, at bibigyan kita ng isa pang espada, hindi mo na magagawa sa pangalawang pagkakataon. Kung gusto mong mabuhay, mabibigyan kita ng pagkakataon. Hanggat aalisin mo ang iyong cultivation base at maging isang ordinaryong mortal, hindi kita papatayin. Paglilinang sa sarili na tinanggal. Lumubog ang mukha ni He Yuan, at desididong sinabi niya, imposible. Mapapatay mo ako kung may kakayahan ka. Kapag nawala ako, tiyak na pupunta rito ang mga miyembro ng Northern Profound Sect para hanapin ako. Maaga o huli, malalaman nila ito. Lugar, sa oras na iyon, kahit hindi nila alam na pinatay mo ako, malalaman nila. Huwag mong isipin na maiiwasan mo talaga ang ating Northern Profound Sect. Oo. Sumakit ang ulo ni Fan sa pakikinig nito, itong lalaking ito, bigyan siya ay ayaw na ng pagkakataong mabuhay, at kinailangan niyang pilitin at takutin. Yun. Matapos mapaalalahanan ng taong ito, may naisip din si Fan. Anong uri ng imprint ang magagawa nito? Guy plant on the toad, I'm not sure he has it on himself, if he keep his life, baka mahanap siya ng Beizuan faction. Hindi, papatayin pa rin kita, mas ligtas. Itinaas ni Fan ang kanyang espada at sumugod kay He Chuan. Hey! Nakabawi din si Zuan ng kaunting lakas sa sandaling ito, tumayo, at biglang naglabas ng 3 anteng-anteng mula sa storage bag. Ang tunay na Yuan ay humihimok, at ang 3 anteng-anteng ay sumambulat sa 2 naglalagablab na apoy, isang kulog. Tama lang. Nililigawan si kamatayan. Nagdusa siya ng mga panloob na pinsala, ngunit sa pamamagitan ng pag-activate ng anteng-anteng, maaari siyang gumamit ng mas kaunting tunay na enerhiya upang maglabas ng malalakas na spell. Dati, nag-aalala ako na ang talisman spell ay kulang sa flexibility at maaaring hindi matamaan si Fan, ngunit mas magiging madali kung si Fan mismo ang maghahatid nito sa pinto. Ngunit minamaliit niya ang makapal na balat at laman ni Fan, at hindi ito maiiwasan ni Fan. Gamit ang 2 kamay, isang may kakayahang general at si Mo Xi, na nakaharap sa 2 grupo ng nagbabagang true essence na apoy, ang isa ay umikot at naglaslas. Hatiin mo. Kahit na may ilang apoy na dumampi kay Fan, si Fan ay hindi tulad ng isang ordinaryong cultivator, ang kanyang katawan ay marupok, kaya dinala na lang niya ito at sumugod. Nakaharap. Ang kulog, inihagis ni Fan si Mo Xi, hinarang siya sa himpapawid, at sinamantala ang sitwasyon sa kabilang banda, kinuha ang go-getter, gumagalaw sa isang flexible arc, at nag-swipe sa leeg ni He Chu sa isang iglap. Puno ng kawalan ng pag-asa at pagkabigla ang mga mata ni He Chu. Wala pa siyang nakitang lalaking lumaban ng ganito sa sinaunang mundo ng engkanto. Ang bawat tao'y karaniwang nakikipaglaban sa mga spelling mula sa malayo, maliban kung ang mga monghe lamang sa yugto ng kondensang ang lalaban sa malapit na labanan. Ngunit ginamit ni Fan itong primitive fighting method para paikliin ang distansya, pilit na ginagawang biro ang kanyang spell, sumugod sa harap niya na parang sirang kawayan. Wala nang oras si He Chu para sumigaw, at isang ulo ang lumipad sa niebe. Inilagay ni Fan ang lahat ng kanyang mga espada sa Sword God's Ring, bam-antong hininga, at bam-ulong sa sarili, bakit? Bibigyan kita ng pagkakataong mabuhay. Well, ayaw mo sa sarili mo. Hindi. Si Guo Fan ay walang gaanong oras para bam-antong hininga ng may damdamin. Mabilis niyang binalatan ang lahat ng bagay sa katawan ni He Chu. Kung tutuusin, ang sinaunang daigdig ng mga espiritu ng engkanto ay masyadong misteryoso, kaya anong uri ng kayamanan ang maaaring suotin niya? Matangkad na ngumiti si Fan nang makuha niya ang storage bag ng Haifu. Kasi, ang taong ito ay mas advanced kaysa sa pares ng lalaki at babae na mga disipulo na nakilala niya noon, dapat magkaroon ng mas maraming magagandang bagay, at ito ay nagkakahalaga ng pagbabalik para sa mahusay na mga mag-aaral na mag-aral. Ngunit pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito, sinampal muli ni Fan ang kanyang sarili, Fan, bakit napakawalang kwenta mo? Napakasaya mo bang mangagaw ng isang bagay mula sa isang patay na tao? Hindi ito angkop. Hehe. Inihagis ni Fan ang katawan ni He Chu sa isang field kung saan namumuo ang mga snow leopard at vulture, at pagkatapos pagtakpan ang lahat dito, bumalik siya sa pasukan. Sa katunayan, tulad ng sinabi ni He Zuan, ito ay isang nakatagong panganib, at hindi nang ahas si Fan na direktang pumunta sa sinaunang daigdig ng engkanto upang takpan ang butas doon. Sa makatuwid, kinailangan ni Fan na gumamit ng yelo, niebe at mga bato para punan ang labasan. Mas mabuting takpan ito kaysa hindi takpan. Hindi bababa sa wala ng mga halimaw na gusto ang malamig na klima na darating dito. Bagaman, pakiramdam niya ay hindi pa rin siya mapagkakatiwalaan, si Fan ay talagang walang maisip na ibang paraan. Pagkatapos ng pakikitungo sa pakiramdam ni Fan ay may matinding pressure sa kanyang mga balikat, paanong hindi niya namamalayan na maging isang bayani na gustong iligtas ang mundo? Hindi dapat. Sa tingin ko hindi talaga. Nakatapak.
Ang lumilipad na espada, lumipad si Ye Fan, at sa kalagitnaan, tumawag si Su Qingzhou. Kabanata 1456 ang kasaysayang iyan. 1456. Nahulaan ni Ye Fan na nagmamadali ang babae, bakit hindi siya bumalik, kaya kinuha niya ito at ngumiti at sinabing, asawa, anong problema? Pauwi na ako. Sa wakas na kontak. Gaano kakatagal bago bumalik? Bahay. Alam mo ba kung gaano kagulo ngayon? Inis na inis ako. Si Su Qingzhou ay tila irritable, nagrereklamo na ang lalaki ay hindi bumabalik ng mahabang panahon. Napangiti si Ye Fan, hehe. Asawa, baka hindi ka maniwala kapag sinabi mo, niligtas ko lang ang mundo. Nabaliw si Su Qingzhou, huwag kang magmayabang, okay. Hindi kita kailangan para iligtas ang mundo. Halika at iligtas ang aming no. 6 na mansyon sa Beilo County, Huahay. Nanlumo si Ye Fan, kahit na ito ay medyo pinalaki, ngunit hindi ito pagmamayabang, kaya kailangan niyang itanong, ano ba ang labis na nakakaabala sa iyo? Ikaw ang bahala. Ang buong Xuanming clan ay hindi kailanman naging napakagagalitan. Upang pamahalaan ang Xuanming clan, kailangan ko lang magtrabaho, ngunit ngayon, para sa akin ang makihalubilo. Puno ng pagod ang tono ni Su Qingzhou. Nagtaka si Ye Fan, ano ang ibig mong sabihin? Hindi mo ba alam? Ang alyansa ng angkan ay pumirma ng isang kasunduan na umatras mula sa kompetisyon sa sekular na mundo. Ngayon, tinuturing ka ng mataas na antas ng bansa bilang isang bayani na nagligtas sa bansa mula sa panganib. Ang kabisera at ang lokal lahat ng tao, lahat ay pumunta sa aming bahay, sinasabi na gusto kong pasalamatan ka para sa iyong mga pagsisikap, at gusto kong humingi sa iyo ng payo kung paano maglingkod sa mga tao sa hinaharap. Ikaw ay wala sa bahay, at hindi ko sila maaaring baliwalain ng direkta, kaya kailangan kong hayaan si Sister Zemo na pumunta ako kasama ang aking nakatatandang kapatid na babae at tinulungan akong harapin sila. Pero, ayaw nilang umalis pagkatapos uminom ng tsaa. Lahat sila ay nananabik na makita ka, at mukhang hindi sila aalis hanggat hindi ka umuwi. Kahit malaki ang bahay namin, pero hindi kasya ang napakaraming tao, halos maging National Congress na. Oo. Halos makapagdesisyon na si Fan, hindi napigilan ni Su Qingzhou na matawa sa harap ng isang grupo ng mga opisyal na walang imik, isa pa lang ito. Normal lang ang mga bagay sa mundo, bakit mo pa pinagkakaabalahan ito, Mrs.? Paalisan mo na lang sila, at sabihing makikita ko ang isa at papatayin ko ang isa pag-uwi ko. Ito. Nag-alinlangan si Su Qingzhou, gusto mo ba talaga ito? Masyado bang nakakatakot para sa kanila? Kung tutuusin, wala silang masamang intensyon, gusto ka lang nilang purihin. Kailangan kong mambabula ang grupong ito ng mga tao. Walang kabuluhan. Gaya nga ng sinabi ko, tanggalin mo silang lahat. Mayroon akong napakahalagang pag-uusapan sa iyo, tawagan mo ang lahat sa laboratorio ni Yunyao, sabi ni Ye Fan. Si Su Qingzhou ay medyo nalungkot, hindi mo ito maaaring pag-usapan sa bahay, kailangan mong pumunta sa kanyang lugar. Hindi napigilan ni Ye Fan ang pagtawa at pag-iyak, kaya ang tanging nasabi niya ay, sige, kung gayon maaari mong tawagan ang lahat sa aming bahay. Ang gusto kong sabihin, hindi maaari. Ipaalam sa sinumang tagalabas, kaya alisin mo ang mga taong iyon sa lalong madaling panahon. Well, nakikita ko. Agad na ibinaba ni Su Qingzhou ang telepono. Matapos mahanap ni Ye Fan ang eroplanong ipinarode niya sa kalsada, lumipad ito ng maayos at bumalik sa Huahay. Kasama ang paraan, pagkatapos itakda ni Ye Fan ang ruta, hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa eroplano. Kapag siya nagkaroon ng oras, nagkaroon siya ng pangkalahatang pag-unawa sa storage bag ng The West Heichu, at nalaman na may kaunting prehistoric na mga bato sa loob nito, pati na rin ang maraming jade slip, at maging ang ilang mga libro ng balat ng hayop. Bilang karagdagan, mayroong ilang mga bote ng gamot, at ilang mga token, susi at iba pang sari-sari. Hindi nang ahas si Ye Fan na buksan ito. Sa huli, naglabas si Ye Fan ng isang gintong bola na kasing laki ng isang kuko. Ang peel na ito ay ang Earth Peel, na inilabas niya mula sa bangkay ni He Chan. Inihagis ni Ye Fan ang kanyang bangkay sa hayop at muntik nang makalimutan, ngunit sa kabutihang palad ay naalala ni Xiaojin ang pagkain ng Demon Peel, at inilabas ito mula sa kanyang dantian. Kahit medyo hindi makatao, kakainin ng mahina ang malakas. Kung magpalat ng posisyon sina Ye Fan at He Chu, kukunin din ni He Chu ang gintong elixir ni Ye Fan. Ang aura ay napakasagana. Ngunit ang bagay na ito ay tila isang patay na bagay, ito ay isang pinagsama-samang enerhiya. Sa isip ni Ye Fan, ang bawat gintong tableta ng magsasaka ay talagang nakaugnay sa kanilang kaluluwa. Kung ang kaluluwa ay nawala, ang ginintoang tableta ay katulad ng katawan, hindi nagagawa ang epekto nito at maaari lamang gamitin bilang pandagdag. Oo. Hindi alam ni Fan kung dahil ba sa kaunti lang ang alam niya tungkol kay Jindan, o sadyang ganoon lang. Gayunpaman. Sa maikling panahon, sulit ito, at tinatayang hindi pa tapos si Xiaojin sa pagtunaw ng Demon Peel ni Bing Toad. Pagbalik niya sa bahay ni Huahay, 1 oras o 2 na siyang hinihintay ng mga babae. Nalaman ni Ye Fan na maraming mahahalagang bagay sa bahay na hindi orihinal, at karamihan sa mga ito ay mga regalo.
Mabuti na lang at umalis na ang mga opisyal na iyon, at dapat silang matakot na mawalan ng buhay. Tatay. Yakapin. 2 araw na hindi nakita ni Tuan Chuan si Yefan at sobrang namiss niya ito. Nanunood pa rin siya ng mga cartoons, ngunit ngayon ay nagmamadali siyang lumapit at tumalon kay Yefan. Oo. Niyakap ni Fan ang kanyang anak at hinalikan ito ng 2 beses sa mukha, naging mabuti ka ba sa bahay nitong 2 araw? Napakagaling ni Tuan Tuan. Nag-report din si Tuan Tuan sa kindergarten. Seryosong sabi ng batang babae. Si Yefan ay tumawa at inaabangan ng mga araw kung saan maaari niyang paminsan-minsang dalhin ang kanyang anak sa paaralan sa hinaharap. Matapos humawak. Mula sa pagkatuklas ng abnormalidad ni Xiaojin, hanggang sa malamig na Fog Ice Toad, hanggang sa The Whist Heichu, ang sinaunang mundo ng engkanto. Sunod-sunod ang sinabi, na nagpakilig sa mga babae. Napakaraming sekreto sa underground world na iyon. Masyadong delikado. Buti na lang at hindi kami nakatagpo ng ibang mga master noong panahong iyon. Tinapik-tapik ni Shuling siya ng kanyang dibdib na may matagal na takot. Tuwang-tuwa si Chu Yunyao, kung gayon, dapat mayroong maraming prehistoric na bato sa sinaunang daigdig ng engkanto, pati na rin ang iba't ibang magagandang bagay mula noong sinaunang panahon. Oo. Tumanggo si Fan, at kinuha ang parang itim na pebble magic weapon. Ibigay ito kay Chu Yunyao, ito ang sinabi ko, isang bato na maaaring isalin at may parating sa pamamagitan ng espiritual na kamalayan. Yun. Yao, pumunta at pag-aralan ito at tingnan kung makakaisip ka ng isang prinsipyo. Kailangan nating maunawaan ang mga sinaunang wika. Sa ganitong paraan lamang natin mauunawaan ang mga jade sleep at mga libro sa storage bag. Kung ikaw, makilala ang mga tao mula sa sinaunang immortal na daigdig ng mga espiritu sa hinaharap, kung makakausap mo sila, maiiwasan mo ang ilang mga problema. Kinuha ni Chu Yunyao ang itim na bato ng may labis na interes, gaano man kapanganib ang sinaunang immortal na daigdig ng mga espiritu, maaari niyang tuklasin ang mga bagong bagay na kanyang interes. Su. Nag-isip sandali si Qingzo, at tahimik na sinabi, ang mga tao mula sa sinaunang daigdig ng engkanto ay talagang iniisip na ang langit at ang tao ay nanalo sa huling digmaan. Kahit na sila ay maaaring mahina at walang kakayahan. Ang mga desyerto, ngunit ito ay nagpapakita na ang sinaunang sibilisasyon ay napakalakas, na nagpaparamdam sa kanila na imposibleng manalo, at pinili nilang sumuko ng maaga. Ngunit ang mga ninuno ng aming angkan ay tiyak na nanalo sa tagumpay sa huli, kung hindi ay hindi magkakaroon ng kasalukuyang tayo. Ano ang nangyari sa kasaysayang iyon? Kabanata 1457. 1457. Napakatagal na, paano natin mahuhulaan ang ganito? Qingzo, ikaw ang pinuno ng angkan ng Xuanming ngayon, hindi ba nakatala ang kasaysayang iyon sa mga aklat ng angkan? Tanong ni Ning Zimo. Umiling si Su Qingzo, ang kasaysayan ng ating mga ninuno na nakikipaglaban sa langit at sa tao ay tila nagsasangkot ng maraming sekreto, kaya walang malinaw na tala sa alinman sa mga sinaunang aklat, ngunit ito ay ipinasa lamang sa bibig ng ilang mga ninuno. Gayunpaman, sa walang salita na aklat, ito ay naitala. Palagi kong pinaghihinalaan na naglalaman ito ng mga lihim ng labanan sa pagitan ng langit at ng tao. Kulang na lang ang kultivasyon ko, kung hindi, maaari kong subukang muli at tingnan kung mababasa ko ang mga nilalamang iyon. Huwag ngayon, hindi mo kailangang makipagsapalaran. Ayaw ni Yefan na mahimatay ang mga babae sa bawat pagliko. Nag-isip siya ng ibang bagay at tinanong si Siang Chu Yunyao, sa pagkakataong ito tinutulungan ko na naman ang bansa, pumunta ka sa kanila at kunin ang akses ng lupa. Halika rito, ipaubaya mo ito sa iyong mga kamay ng buo, at pag-aralan mong mabuti. Nagliwanag ang mga mata ni Chu Yunyao, hindi niya inaasahan ito, naghihinala ka ba na ang akses ng mundo ang susi sa sibilisasyon ng langit at tao? Kahit na ang akses ng lupa ay hindi iniwan ng langit at ng tao, ito ay dapat na high-tech kaysa sa atin. Sibilisasyon, sa kasalukuyan ay kulang tayo ng lakas upang harapin ang sinaunang daigdig ng engkanto. Sa teknolohiya sa akses ng lupa, kahit na mahina ang pundasyon sa maikling panahon, marami ang hindi ma-realize, pero at least makakapaghanda tayo, sabi ni Yefan. Napabuntong hininga si Chu Yunyao at nakangiting sinabi, tama na. Tama ako sa pagpili sa iyo noon. Kasama mo, palaging may magagandang bagay na mangyayari. Mapait na ngumiti si Yefan, malamig na si Su Qingzo sa tabi niya, talagang walang pakialam ang babaeng ito sa okasyon. Kinailangan niyang tumahimik at patuloy na ibahin ang paksa, sa madaling sabi, kung gusto nating matiyak na mabubuhay tayo ng maayos, kinakaharap natin ngayon hindi lamang ang paghahari ng katapusan ng mundo, kundi ang mas mahirap na potensyal na mga kalaban, na maaaring ang buong sinaunang immortal na daigdig ng mga espiritu. Lahat, sa hinaharap, bukod pa sa paggawa ng mabuti sa gawain, kailangan kong patuloy na magsanay ng husto, aayusin ko at susuriin ang lahat ng mga panggamot na materyales na nakuha ko, at gumawa ng higit pang mga halamang gamot upang matulungan ang lahat na mapabuti ang kanilang paglilinang. Ha! Nagpakawala ng mahabang buntong hininga si Feng Yaoying at inusenteng sinabi, dati ako ay isang manggagawa sa opisina, ngunit ngayon kailangan kong asikasuhin ang black and white na negosyo at mga operasyon, at kailangan kong magsanay ng sinaunang martial arts. Muntik ko nang makalimutan. Ano ang pakiramdam ng mag-shopping, bumili, kumain? Gusto kong bumalik sa trabaho sa Splendid Group.
Kinagat ni Su Qingzhou ang kanyang mga labi at ngumiti, ate, napalitan na ang upuan mo sa kumpanya, bumalik ka nang hindi na uuwi. Mahinang sinabi ni Feng Yaying, napakabilis ng pagbabago ng buhay. Wala pa akong masyadong alam tungkol sa mundo sa lupa. Kailangan kong maghanda upang harapin ang isang sinaunang daigdig ng diwata na iniwan ng mga sinaunang tao. Ibig sabihin, Ye Fan, hindi ba't ito ang dapat gawin ninyong mga lalaki para iligtas ang mundo? Bakit parang kaming mga babaeng hukbo ang naging tanging katulong ninyo? Humajijek si Ning Zimo. Si Ye Fan ay wala ring magawa, umiling at bumantong hininga, kung may katulong, gusto ko rin itong hanapin, hindi mo alam kung gaano ako kitikot, hayaan mong bumalik ang dawis na si Heichu at hayaan siyang makita na walang langit at tao sa mundong ito. Ngunit doon, ay walang paraan. Ang mga taong makakatulong ngayon ay hindi mga kaaway, ngunit isang grupo ng malalaking angkan na naghahanda para sa isang clan meeting. Sa palagay mo, sinasabi ko sa kanila, mayroong isang grupo ng mga tao na mas makapangyarihan kaysa sa iyo, at maaari silang lumabas anumang oras upang gawing malaki ang mundong ito. Paglilinis, maniniwala ba sila? Kung gusto nilang patunayan ko, dalhin mo sila sa ilalim ng lupa para tingnan, hindi ba self-defeating? Tumango si Shu Lingshan at sinabing, mukhang ang Presbyterian ng Escape Alliance, talagang gumagawa sila ng mabuting gawa, nagtatago sa likod nila, pinuprotektahan ang mundo. Hindi ko alam kung paano sila itinatag noong una. Naisip ni Ye Fan sa kanyang sarili, kahit natanungin niya sila, tiyak na hindi sila magkukusa na sabihin ito, at hindi ito kailangan. Itong mga epic powerhouses, ngayon ay wala na siyang pakialam. Pagkatapos ng pagpupulong ng pamilya, patuloy na naging abala si Ye Fan at ang mga babae. Sinasamahan pa rin ni Ye Fan ang kanyang anak na babae araw-araw, paminsan-minsan ay nagpapadala sa grupo papunta at pauwi sa paaralan, at pagkatapos ay naghahapunan kasama ang kanyang pamilya. Bilang karagdagan, ang paglilinang ay mahalaga. Matapos malaman ni Ye Fan na ang kanyang double disintegration ay naging matatag, kung ano ang hindi niya nagawa noon, ang paraan ng pagpapakawala ng sword intent sa pamamagitan ng paggaya sa magic sword, ay gumawa din ng isang pambihirang tagumpay. Naniniwala si Ye Fan na ito ay isang sword intent technique na pumipigil sa sword intent sa sukdulan. Maaari nitong dagdagan ang mapanirang kapangyarihan ng layunin ng espada nang hindi nagpapabuti ng anumang paglilinang, kaya't ito ay lubhang kapaki-pakinabang. Bilang karagdagan sa buhay at paglilinang, ginugol ni Ye Fan ang halos lahat ng dagdag na oras sa laboratorio ni Chu Yunyao. Sa tulong ni Chu Yunyao, sinuri niya ang mga panggamot na materyales sa black fungus storage bag, at inihanda ang mga ito. Inubos niya ang isa pa sa natitirang Yang Shenzi, at gumawa ng maraming halamang gamot. Ang mga halamang gamot na ito ay makakatulong din sa mga tao sa paligid ni Ye Fan na patuloy na mapabuti ang kanilang paglilinang. Siyempre, si Ye Fan mismo ang susi sa pagtulong sa mga kababaihan na mapabuti ang kanilang paglilinang. Buti na lang matigas ang bewang niya kaya hindi naman ito malaking problema. Si Chu Yunyao ay abala rin sa kanyang trabaho. Talagang hiningi niya ang akses ng lupa mula sa opisyal na kaharian ng Xia. Sa pagkakataong ito ang bansa ay bukas palad na nagbigay nito, dahil si Ye Fan sa panahong ito ay mas karapat-dapat na pag-asa kaysa sa akses ng mundo. Habang nagde-decipher ng teknolohiya sa akses ng Earth, pinag-aralan din ni Chu Yunyao ang mga salita ng sinaunang daigdig ng engkanto. Hindi alam ni Ye Fan kung paano ito ginawa ng babae, ngunit nalaman niya na ang mga kakaibang hugis na rune sa Blackstone ay katumbas ng mga karakter ng wika ng sinaunang daigdig ng engkanto. Ang mga pangunahing karakter na ito ay bumubuo sa wika ng sinaunang daigdig ng engkanto. Bagamat hindi matukoy ni Chu Yunyao ang lahat ng mga sinaunang wika ng sabay-sabay, ngunit sa mga karakter, ito ay isang bagay ng oras upang kalikutin silang lahat. Bago ko namalayan, kalahating buwan na ang lumipas. Nang umagang iyon, pupunta na sana si Ye Fan sa malalim na bundok kung saan siya nagpractice, ngunit dumating si Shu Lingshan. Bilang karagdagan sa pagsasanay sa mga araw na ito, tinutulungan ni Shu Lingshan si Zisuli na sanayin ang mga mandirigmang iyon, at hinahayaan din ang mga miyembro ng underground na gang na ito na madama ang militarisadong pamamahala. Kadalasan ay nagpupunta si Ye Fan upang maghanap ng isang babae, ngunit bihirang makita si Shu Lingshan na dumating ng mag-isa. Ano ba, Shanshan, hindi ka nag-hello pagdating mo rito, gusto mo bang sumama sa akin sa isang morning exercise? Wala sa mood si Shu Lingshan na makipagbiruan sa lalaki, at sumimangot, huwag mo akong pakialaman, nagmamadali din akong pumunta para hanapin ka. Oo, naaksidente ang tatay ko sa kabisera. General Shu Minggayo. Anong nangyari? Tanong kaagad ni Ye Fan. Tumawag ang aking ina at sinabing nakipag-away siya sa dalawang koronel ng iba pang mga tropa, at nasugatan, at ngayon ay nakahiga sa ospital ng hukbo. Kakaibang sinabi ni Ye Fan, nasugatan ng dalawang koronel. Ang hukbo. Paano ka naging ganid? Kung may labanan, hindi dapat lumaban ng mga opisyal. Gumagawa ka pa rin ng krimen. Sandaling nagngangalit si Shu Lingshan, nabalitaan ko na ang dalawang iyon ay kabilang sa angka ng Phoenix. Kabanata 1458 ang kamatayan ay hindi isang awa. 1458. Natigilan sandali ang ekspresyon ni Ye Fan, at sa parehong oras ay nakita niya na ang mukha ni Shu Lingshan ay may komplikadong ekspresyon.
Pagkaraang tumahimik sandali, mahigpit na sinabi ni Yefan, halika, pupunta ako kaagad sa iyo sa kabisera upang makita kung ano ang kalagayan ng iyong ama. Matapos marinig ito, nag-aalangan na sinabi ni Shu Lingshan, ngunit ikaw at ang angkan ng Phoenix ay may kakaibang relasyon, kung tutuusin, hindi banggitin si Yuner, maging si Xiao Ziner, hindi ito isang mababaw na relasyon. So ano, kahit kay Yuner. Pamilya, pero sinaktan nila tatay mo, gusto ko rin ng hustisya. Si Yuner ay napakahalaga sa akin, oo, ngunit sa aking puso, ikaw Shu Lingshan ay napakahalaga din sa akin, sa tingin mo ba hahayaan kitang lunukan ng iyong hininga? Hindi nasisiyahang sabi ni Yefan. Uminit ang puso ni Shu Lingshan nang marinig niya ito. Sa totoo lang, sobrang kontento na siya na masasabi iyon ng isang lalaki. Kung talagang nagkaroon siya ng malaking away sa angkan ng Phoenix dahil sa bagay na ito, hindi siya mapalagay. Yefan, gusto ko talagang hanapin ka, samahan mo akong makita ang tatay ko, para walang mangyari ulit na ganito. Ayokong gumawa ng anuman sa angkan ng Phoenix, alam ko ang kasalukuyang sitwasyon, kung may problema sa angkan ng Phoenix ang isang malaking salungatan ay hindi mabuti para sa atin, same time na sabi ni Shu Lingshan. Mula sa pananaw ng babae, kung si Yefan ay maaaring magpakita at bisitahin si Shu Mingyo, malalaman ng lahat na si Shu Mingyo ay hindi madaling aibuli. Umakyat si Yefan at hinawakan ang kamay ng babae, at sinabing, mayroon akong sariling sukat ng mga bagay, sundin mo lang ako ng masunurin. Hindi gaanong kalokohan, direktang dinala ni Yefan si Shu Lingshan sa paliparan, at pagkasakay sa eroplano, dumiretso sa kabisera. Nakuha ni Wang Zihan doon ang balita ng maaga at maagang naghihintay sa dalawa sa airport. Pagkasakay sa kotse, dumiretso ang grupo sa ospital kung saan ginagamot si Shu Mingyo para sa kanyang mga pinsala. Kuya Fan, alam kong darating ka at maghanda ng maaga. Ang init ng kahapon ay halos gusto ko na silang labanan. Ang dalawang miyembro ng Phoenix Clan na ito ay hindi mabubuting tao, umaasa sa kanilang mga pinagmulan, matagal na silang nasa hukbo sa kabisera. Sabi ni Wang Zihan. Hindi lubos na naunawaan ni Yefan ang pasikot-sikot ng bagay, at nagtanong, paano ito nangyari? Tila nagalit si Wang Zihan nang maisip niya iyon, at bamaantong hininga. Hindi ba't binanggit ko sa iyo noong huling pagkakataon na ang Dragon Soul at ang ating Yinlong, dahil ang dalawang general na si Ye ay pinaalis at umuwi, ay namatay sa pangalan lamang. Kaya sa panahong ito, ang dalawang pangunahing miyembro ng angkan ng Phoenix, ang isa ay nagngangalang Xiao Fengqing at ang isa ay nagngangalang Huang Qiufeng, ay biglang na-promote sa koronel, at pagkatapos ay pumunta dito upang pagsamahin ang mga tao ng Dragon Soul at Yinlong. Ngayon ang mga tauhan sa magkabilang panig ay pinagsama-sama upang bumuo ng isang bagong unit na tinatawag na Feng Yu. Bagamat hindi kami comfortable, mula noong nagsundalo kami sa simula, kahit sino ang mamuno sa amin, basta't mapangalagaan namin ang aming pamilya at ang bansa, ito ay magiging mabuti. Bilang resulta, hindi naiintindihan ng dalawang taong ito ang pamamahala ng hukbo, at hindi nila sinunod ang mga regulasyon ng militar. Hindi nila inisip na gumawa ng isang serye ng mga plano para sa pagtatanggol sa hangganan, at patuloy nilang iniisip ang tungkol sa paghiling sa amin na magsanay, makipagkumpetensya, at lumaban. Hanggat kung sino ang mas mananalo sa arena, wala siyang magagawa sa Feng Yu, ma-promote sa loob, at maging bossy sa kanyang mga kasamahan at kasamahan. Parang naging Green Forest Cottage, away lang ang criterion, walang tactical thinking, at wala man lang disiplina. Para naman sa layuning protektahan ang pamilya at ang bansa, lahat sila ay naiwan. Nakinig si Shu Lingshan at sinabing may paghamak, ang dalawang mayabang na bata na naging monghe sa gitna ng kalsada, paano sila magkakaroon ng military literacy at pakiramdam ng military mission. Sumang-ayon si Wang Zihan, oo. Gaano man karaming mga kaluluwa ng dragon at mga nakatagong dragon ang nakaraan, ang underground na mundo ng Xia Kingdom ay pinamamahalaan ng napakapayapa, at ang loob ay maayos. Ngunit ngayon, itong tinatawag na Feng Yu ay isang biro lang. Siyempre hindi na nakatiis ang ibang general. Nang dumating si General Shu sa kabisera, inutusan siyang ayusin ang mga espesyal na puwersa ng operasyon. Pumunta siya upang sabihin kay Xiao Fengqing at Huang Qiufeng kahapon na kung magpapatuloy sila ng ganito, hihilingin sa kanila na umalis sa hukbo na may pagkukunwari na iginagalang ang malalakas sa angkan at mamuno sa mga tropa ng walang pinipili. Bilang resulta, sinabi ng dalawang lalaking iyon na si General Shu ay isang pariah lamang, at gusto nilang turuan sila ng leksyon dahil sa kanilang mataas na ranggo sa militar. Sa lupa, gumamit pa siya ng mga salita para hiyain siya, pinagtatawanan siya dahil hindi niya mapigilan ang sarili. Nang marinig ito, namumula na ang mga mata ni Shu Lingshan, at isang bakas ng luha ang lumitaw kay Yinging, bakit ang tanga ng tatay ko, magandang sabihin sa amin ng maaga. Napabuntong hininga si Yefan sa kanyang puso, ang General Shu Mingyo na ito ay dapat ding maging may paggalang sa sarili, at ayaw niya ng militar, kaya dapat siyang umasa sa junior na sumulong. Halos hindi ko mapigilan, ngunit pinigilan ako ni Chu Yuntian at ng iba pa. Nagpahiwatig din sa akin si General Shu. Huwag. Kumilos ka. Hindi ko talaga kayang talunin ang dalawang lalaking iyon, at kung gagawin ko, malamang nakasali ang pamilya naming Wang. Si Wang Zihan ay mukhang bigo, tumalikod at mapait na ngumiti, Brother Fan, kahit na ang alyansa ng angkan ay hawak mo.
Nawasak ito, ngunit ngayon ay ang Phoenix at Baiho clan ang talagang mahirap pakitunguhan. Matagal na silang pinigilan ng pamilya Shenlong, at wala na silang mapupuntahan. Natahimik si Ye Fan. Sa katunayan, siya ay dahil kay Du Yun'er. Ang dahilan ng relasyon kay Xiao Ziner ay dahil napabayaan nila ang pinakamalakas na angkan ng Phoenix. Sa pagkakataong ito, tila kailangan nating tingnan mabuti ang sitwasyon ng angkan ng Phoenix. Bago natin malaman, dumating silang tatlo sa ospital. Pumasok sina Ye Fan at Shu Lingshan sa bahay ni Shu Minggayo. Sa ward, nang makita nila ang lalaki sa kama na nakabalot at nakataas ang mga paa, at may maraming pasa sa mukha, natigilan siya sandali. Ang sugat na ito ay parang nabugbog siya ng husto. Kahit nakaluhod, nakahiga sa tiyan binugbog. Agad na lumabas ang mga luha ni Shu Lingshan sa kanyang mga mata. Bagaman nagkaroon siya ng mga alitan sa kanyang pamilya noon at matagal nang wala sa bahay, kung tutuusin, ang kanyang biolohikal na ama at anak na babae ay mas makapal kaysa sa tubig. Tumakbo ang babae at hinawakan ang kamay ng kanyang ama na nasasakal, tatay. Paano kanila nabugbog ng ganito? Sinabi ni Wang Zihan sa isang hindi kas-iya siyang bulong, ang dalawang lalaking iyon, pinilit nilang lumuhad doon si General Shu at humingi ng awa sa kanila. Ngunit, mas gugustuhin ni General Shu na mamatay kaysa sumuko, at patuloy silang pinagalitan. Kung hindi natin siya inilabas sa huli, maaaring mas mabuti pa ito kaysa ngayon. Siya ay malubhang nasugatan. Hindi ba nila alam? Ang tatay ko, isang ordinaryong tao, ay hindi makayanan ng mga casual na hit ng isang sinaunang mandirigma. Ano ang pagkakaiba nito sa pagpatay? Si Shu Lingshan ay puno ng galit at hindi napigil ang umiyak. Duguan ang mga mata ni Shu Minggayo, at tumalikod siya, ayaw na makita siya ng kanyang anak sa oras na ito. Huwag ka nang umiyak, isa ka ring sundalo, bakit ka iiyak? Naiinis lang ako sa sarili ko dahil sa pagiging inutil ko, hindi ko makontrol ang dalawang kontrabida na iyon. Nakakalungkot na ang Dragon Soul ng ating Xia Kingdom at si Yinlong, napakaraming tapat na sundalo at sundalo, ano ang magagawa ko sa hinaharap? Tatay, ganito ka, huwag kang mag-alala. Hayaan mong pumunta ang mga bastard na ito ng angkan sa sarili nilang mga laban at hayaan silang mamatay. Kinagat ni Shu Lingshan ang kanyang mga ngipin. Sumimangot si Shu Minggayo, umiling at sinabing, ano ang alam mo? Ganyang klaseng hamak, hindi nakakaawa ang mamatay. Ngunit hanggat ang sistema ng pagtatanggol na itinatag ng kaluluwa ng dragon ay hindi naibalik sa loob ng isang araw, magkakaroon ng mga nakatagong panganib sa ating sea border sa loob ng isang araw. Ang isang sea-level na organisasyon sa ilalim ng lupa ay maaaring makapinsala sa kaligtasan ng isang malaking bilang ng mga ordinaryong sibilyan. Paano ito magiging sulit na paghihintay? Ang mga taong iyon ay nais lamang lumaban para sa kapangyarihan at tubo, at hindi nila naisip na umupo sa upuan iyon para sa kapakanan ng ano ang ginagawa mo. Hindi naman sa hindi nila inisip ito ay ang pagmamaliit nila sa buhay at kamatayan ng mga ordinaryong tao, at hindi nila iniisip na ang mga underground na organisasyon sa ibang bansa ay nang ahas na pumasok sa Xia Kingdom. Pagkatapos ng lahat, mula nang itatag ang bansa, kontrolado na ng pamilyang Shenlong ang mga bagay na ito, at wala sila nito. Experience. Sabi ni Ye Fan, lumapit kay Shu Minggayo, kumuha ng bagong handa na tableta, iniabot ito at sinabing, Tito, kung inumin mo ang tabletang ito, dapat kang gumaling ng mas mabilis. Alagaan mong mabuti ang iyong katawan. Haharapin ko ang 2 taong namamahala kay Feng Yu. Kabanata 1459 ang unang tao sa ilalim ng Diyos ng Digmaan. 1459. Naalala ni Shu Lingshan na may napakagandang bagay, at tinulungan niya ang kanyang ama na uminom ng mga table tas. Ye Fan, haharapin mo ito. Nag-aalalang sinabi ni Shu Minggayo, alam kong makapangyarihan ka, ngunit ang angkan ng Phoenix ang numero 1 angkan sa mundo ngayon. Kung maglakas loob silang gawin ito, natural na may kumpiyansa silang gawin ito. Huwag kang maging mayabang, medyo napahiya ako, at ako si Shu Minggayo nahihiya, pero masyado kang maraming conflict sa kanila, masyadong delikado. Saglit na kumislap ang mga mata ni Ye Fan, at ngumiti, Tito, nag-ampon ako kamakailan ng isang anak na babae, ito ay tinatawag na Tuan Chuan, alam mo ba? Natigilan si Shu Minggayo saglit, hindi alam kung bakit binanggit ito ni Ye Fan, tumanggaw siya at sinabing, medyo binanggit ito sa akin ni Lingshan. Kamakailan lang ay pumasok siya sa kindergarten, at naroon siya sa hinaharap. Ang bansang ito ay nag-aaral sa elementarya, junior high school. Hanggang sa makapagtapos siya sa universidad. Sana ay lumaki siyang malusog at masaya tulad ng ibang mga bata sa mundo, at ang saligan ng lahat ng ito ay ang kapayapaan, katatagan at pangmatagalang katatagan ng bansa. Hayaang aking malusog at masaya ang ganitong grupo ng mga irresponsibleng tao. People, I work underground in the management of the army, how can I be at ease as a father? Napangiti si Ye Fan na may damdamin, makikialam ako sa bagay na ito, hindi dahil ako ay napakamakabayan at matuwid. Sa tingin ko lang, lumikha ng isang kapaligiran kung saan maaari silang mamuhay ng may kapayapaan ng isip para sa kanilang mga anak, kanilang mga pamilya, at iyon na.
Natigilan sandali si Xu Mingyo, pagkatapos ay tumango at sinabing, kung hindi ka magwawalis ng bahay, bakit walisin ang mundo? Hindi katakatakang si Ling Shan ay determinado sa iyo, naiintindihan ko na ngayon, kung ano ang nakikita niya. Ano ang nasa iyo? Medyo nahihiya daw si Ye Fan, paano siya mag-expect ng sobra? Hayaang manatili si Xu Ling Shan sa kabisera upang samahan si Xu Mingyo, na malubhang nasugatan, habang si Ye Fan mismo ay lumabas ng ward at direktang hiniling kay Wang Zihan na dalhin siya sa Fengyu base. Noong una ay inakala ni Ye Fan na walang gaanong tao sa Fengyu, at hindi ito sa isang partikular na malaking lugar. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pagkatapos ng sasakyan papunta sa isang military area, may isang malaking building complex sa harap nito, na lahat ay Fengyu base. Pagkatapos makinig kay Wang Zihan, napagtanto ko na ito ay isang lugar ng pagsasanay ng hukbo, at hindi ito sasakupan ng Dragon Soul, ngunit pagkatapos na maitatag si Feng Yu, sina Xiao Fengqing at Huang Qiufeng, na mahilig sa mukha, ay inilipat ang base sa malaking lugar na ito. Pagdating ko sa gate, nakita ko ang isang malaking piraso ng kumpletong granite na may dalawang malalaking gintong character, Phoenix Feather, na lubhang kahanga-hanga. Matapos pangunahan ni Wang Zihan si Ye Fan sa mga gusali sa harapan, nakarating siya sa isang lugar ng pagsasanay. Mayroong higit sa 100 mga sinaunang mandirigma dito, na nagsasanay, ang iba ay nagsasanay ng kanilang sariling lakas, at ang iba ay nakikipaglaban. At sa ring sa gitna, may 2 mandirigma na nag-aaway, at lahat sila ay hingal na hingal. Nakaupo sa gilid ng singsing, isang lalaking nasa katanghaliang gulang na mahaba ang buhok at isang lalaking maikli ang buhok na may parisukat na mukha at may bawang ang ilong na pawang nakasuot ng uniforme ng militar, umiinom ng tsaa at kumakain ng mga pinatuyong prutas, na parang nanunood ng isang dula sa entablado. May grupo rin ng mga kabataang sinaunang mandirigma na nakaupo sa kanilang paligid, nagtatawanan at tumatawa kasama nila, tinuturo at komento ang 2 mandirigma sa entablado. Bakit kayo gang ng mga secular na sinaunang mandirigma ay napakapalpak sa pagsuntok? Aling martial art itong mga kampana at sipol? Tumawa ang mahabang buhok. Isang binata ang nagmamadaling nagsabi, Senior Colonel Xiao, iyon ang Foul Fist ng Huashan School. Foul Fist. Sa tingin ko isa siyang kamao ng huhuli ng baboy. Haha. Ngumisi ang mahabang buhok na si Xiao Fengqing. Nagtawanan din ang ilang kabataang katabi niya bilang pagtutulungan. Ang isa pang may bawang na ilong na si Huang Qiufeng ay tamad na nagsabi, ang 2 maliliit na bagay na ito, sa estado ng pagpino ng katawan, ay inaantok ako, kaya gusto ko pa ring makasama si Feng Yu. Umalis ka na rito. Colonel Huang, sila ay talagang mula sa Reconnaissance Department. Hindi sila nakatutok sa pakikipaglaban, bulong ng isang binata. Namutla ang mukha ni Huang Qiufeng, at sinabi niya, ano, ang ibig mong sabihin ay hindi ko maintindihan. Wala akong alam sa investigasyon. Mas alam mo kaysa sa akin, paano ka dapat gumamit ng mga tao. Ang binata ay nagmamadaling umiling ng malakas, ang kanyang mukha ay namutla at nagsabi, ako. Hindi ko sinasadya iyon. Colonel Huang, huwag kang magalit. Ha, mag-imbestiga ka. Nakakatawa ba talaga, duwag? Hindi ka makakaakyat para makipag-away kapag nakita mo, kalokohan. Naiinis na sabi ni Huang Qiufeng. Naririnig na ni Ye Fan ang mga salita ng mga taong ito nang lumakad siya sa malayo. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Ye Fan na sumimangot, ito ay talagang isang grupo ng mga karaniwang tao, na nanggugulo lang. The Kileman is just that, these 2 guys have no sense of mission at all, naglalako lang sila. Nandito si Zihan. Dito. Sandali, may nakakita kay Wang Zihan at agad na tumawag. Si Wang Zihan ay isa sa pinakamakapangyarihang tao dito. Isa siya sa iilang tao na makakalaban kina Xiao at Huang. Naturally, siya ay lubos na iginagalang. Sina Xiao Fengqing at Huang Qiufeng ay halatang walang gaanong pagmamahal kay Wang Zihan, at isang miyembro na ang lakas ay hindi malayo sa kanila ang hindi nila nagustuhan. Wang Zihan. Where have you been? Ang tagal na kitang hindi nakikita. Hindi mo ba tayo dinadala sa mga mata mo? Tanong ni Xiao Fengqing. Bahagyang ngumiti si Wang Zihan, iniunat ang kanyang kamay para ipakilala siya, at sinabing, sunduin ko si Mr. Ye sa Beijing, may mga opinyon ka ba? Mr. Ye. Nagkatinginan sina Xiao Fengqing at Huang Qiufeng at pinaghihinalaang tumingin kay Ye Fan, na medyo pamilyar. Makikita sa datos. Kaagad, tumayo ang dalawa, at nag-aalalang nagtanong si Xiao Fengqing, kamahalan. Baka si Ye Fan. Ang Diyos ng Espada. Hindi ako sigurado kung maglalakas loob akong maging sword god, pero Ye Fan ako. Walang ekspresyong tumango si Ye Fan. Si Xiao Fengqing at Huang Qiufeng ay biglang nagmukhang masikip, at tumingin din ang mga miyembro ng Feng Yu sa paligid. Pagkatapos ng lahat, ang pangalan ng sword god Ye Fan ay umalangaw na ngayon sa underground world ng Xia Kingdom. Hindi nagtagal, ang kwento ng isang alagang higanteng ahas ng sword god, na direktang nagpilit sa alyansa ng angkan na umatras, ay mas mahiwaga. Kamakailan, nabalitaan na, pagkatapos ng Diyos ng Digmaan, ang Diyos ng Eskremedor ay tatayo, at si Ye Fan ay hinawakan sa napakataas na posisyon. Karamihan sa mga kabataang naruroon ay itinuring si Ye Fan bilang isang idolo at hinahangaan siyang parang Diyos. Isang pares ng mata, puno ng pananabik.
Matapos magulat si Xiao Fengqing saglit, nagmamadali siyang binati siya ng nakangiti, lumalabas na si Mr. Ye, ang Diyos ng Espada, sa ilalim ni Xiao Fengqing, ito si Huang Qufeng, lahat tayo ay mga anak ng angkan ng Phoenix. Hindi ko akalain na pupunta si Mr. Ye sa Fenggayo namin ngayon, kung alam ko lang sana, may handaan para magsaya. Napakalayo talaga ng pag-welcome. Mr. Ye, bakit bigla kang bumisita? Si Huang Qufeng ay ngumiti din ng papuri. Ang mga mata ni Ye Fan ay dumaan sa kanilang dalawa, at sinabing, General Shu. Sinaktan mo sila. Nanigas ang mga mukha ni na Xiao at Huang, at agad silang nag-react, lihim na inis na naglakas loob si Xu Minggayo na ilipat ang napakalaking sundalong tagapagligtas, ngunit hindi siya natakot. Itinaklap ni Xiao Fengqing ang kanyang mga kamay at matuwid na nagpaliwanag, Mr. Ye, may sinabi si Xu Minggayo na masama sa amin, kami lang. Direktang itinaas ni Ye Fan ang kanyang kamay para pigilan ang kanyang mga salita at sinabing, hindi mo na kailangang magpaliwanag, ngayon ko lang ito nakita ng malinaw, narinig ko ito ng malinaw. Nabali ko ang aking mga binti, at pagkatapos ay inalis ang aking sariling paglilinang. Umakyat ka, huwag mo akong pilitin na gawin ito sa sarili mo, pagsisisihan mo ito. Agad na naging malamig ang mga ekspresyon ni na Xiao at Huang. Ngumuso si Huang Qufeng at nagsabi, Mr. Ye, bagamat isa kang Diyos ng Espada, at ang mga tao sa alyansa ng angkan ay natatakot sa iyo, iba kami sa maliliit na isda at hipon na iyon. Dapat mag-isip ka ng maayos, kami ang angkan ng Phoenix. Ang mga core member dito, ang bawat galaw namin ay related sa mukha ng Phoenix Clan. Ngayon, kung gusto mong manindigan para sa ganoong uri ng pariah at saktan kami, hindi ka magbibigay ng mukha sa angkan ng Phoenix, at kailangan mong labanan ang aming angkan ng Phoenix. Sa tingin mo ba ay matatakot din sa iyo ang unang tao sa ilalim ng Diyos ng digmaan sa ating angkan, si Patriarch Xiao Ru? Kabanata 1460 saan nanggaling ang kumpiyansa? 1460 oo. Hindi napigilan ni Fan na maging emosyonal, saan nakuha ng dalawang lalaking ito ang kanilang tiwala, kailangan nilang isipin na matatakot sila kay Xiao Ru. Maaaring ito ay nakaraan na, ngunit ngayon ang larangang pinag-uusapan ni Ye Fan ay matagal nang hindi nakikilala. Kahit siya humaharap sa kawalan na pangalawa lamang sa hari ng araw ng paghuhukom, wala siyang dapat ikatakot, at syempre hindi na siya matatakot sa sinuman sa mga sinaunang Diyos, maging si Xiao Ru. Kahit na hindi pa nakilala ni Ye Fan si Xiao Ru, malamang na masusuri niya ang isang pangunahing kategorya sa pamamagitan ng pagtingin sa lakas ng paghahari ng Doomsday. Ano pa? Itong dalawang maliliit na tao, kahit napatayin sila ni Ye Fan, naniniwala ako na ang angkan ng Phoenix ay hindi maglalakas loob na lumaban, hindi ko talaga alam kung bakit sila napakayabang. Mukhang ayaw mong gawin ito sa iyong sarili. Biro ni Ye Fan. Buong pagmamalaking sinabi ni Xiao Fengqing, kung mangangahas si Mr. Ye na maging kaaway ng aming angkan ng Phoenix, maaari mo itong subukan. Tumawa si Ye Fan, at pagkatapos ay naging malungkot ang kanyang mukha, idiot. Isang angkan lang ng Phoenix ay karapat-dapat ding maging akin. Kaaway ni Ye Fan. Sa lalong madaling panahon. Bumagsak ang boses, humakbang si Ye Fan sa isang iglap, na may dalawang uppercut sa kanyang kaliwang kamay, direktang binasag sina Xiao Fengqing at Huang Qufeng, nabasag ang kanilang mga panga, at ang pagdurugo ng ilong ay marahas. Sa sandaling bumagsak ang dalawa ng paatros, hinawakan ni Ye Fan ang dalawang kamay pasulong, binuhat ito, at inihagi sa hangin. Ang dalawa sa kanila ay binugbog hanggang sa pagkahilo, hindi sinasadyang gustong gamitin ang kanilang panloob na kakayahan, ngunit bago pa sila makapagsagawa ng mga hakbang sa pagtatanggol, si Ye Fan ay tumalon na ng mataas at pinalo silang dalawa sa lupa sa gitna ng hangin. Bang-bang! Pagkatapos ng dalawa ang bumagsak sa lupa, muling binilang ni Ye Fan ang kanyang mga paa, nabasag ang mga kasukasuan ng tuhod ng dalawa. Kung meron may anumang nasugatan na bahagi sa katawan ni Xu Minggayo, direktang sisipain sila ni Ye Fan gamit ang kanyang mga paa at isa-isang ibabalik sa kanila. Sunod-sunod na tumili sina Xiao at Huang, at wala na silang oras na mag-react, at nalaman na nila na wala silang lakas sa pakikipaglaban. Ang mga miyembro ng Fengyu sa tabi nila ay natigilan at namumutla. Ang kanilang mga mata, sina Xiao at Huang, na hindi matatalo, ay nasa ilalim ng mga kamay ni Ye Fan, tulad ng 23 taong gulang na mga manika na walang kapangyarihan, tinapakan sa lupa sa kalooban. Naduraj ni Ye Fan ang dalawang Lycan at Concentrated Warriors na ito dahil lamang sa kanyang malakas na pisikal na lakas. Oo, Mr. Iniligtas mo ang iyong buhay. Iligtas mo ang iyong buhay. Kami ay nagkamali. Kami. Hindi dapat tamaan si General Shu. Mr. Ye, mangyaring palayain kami. Xiao. Si Fengqing at Huang Qufeng ngayon ay ganap ng gising, ang Sword God Ye Fan ay isang ganap na baliw. Hindi niya isinasaalang-alang ang background ng angkan ng Phoenix, at pumapatay ng mga tao nang hindi kumukurap. Walang imak ang dalawa dahil pumutok ang kanilang mga panga, at nakakaawa ang mga ito. Pero, hindi sinasadya ni Ye Fan na maging malambot ang puso. Nagwagayway pa siya ng dalawa pang sword intent at direktang tumagos sa kanilang dantian. Hindi. Napasigaw si Xiao Fengqing sa gulat at kawalan ng pag-asa. Namumula ang mukha ni Qufeng, at ang kanilang cultivation base ay inalis.
Oo. Pagkatapos ay sinulyapan ni Fan ang mga taong naroroon, tumingin sa nakamamanghang mga mata, at sa wakas ay itinuon niya ang kanyang tingin sa grupo ng mga miyembro na nakapaligid kay Xiao at Huang. Kayo. Parang napapalibutan silang lahat, mahinang tanong ni Ye Fan. Ang dosenang mga miyembro ay biglang mukhang kinabahan at sunod-sunod na umiling. Hindi. Ginoong Ye. Napipilitin din tayong maging walang magawa. Oo. Hindi tayo makakalaban. Kung hindi natin sila susundin, hindi tayo maaaring manatili dito. Ye. Nakinig si Fan at nakangiting nagsabi, so, talagang pinipigilan mo ang iyong galit. Hindi ka ba nasisiyahan sa kanila? Ang grupo ng mga tao ang tumango at nagmura sa 2 taong basura na sa lupa. Sige, bibigyan kita ng pagkakataon. Kung may apoy ka sa puso mo, umakyat ka at talunin mo sila. Kung papatayin mo sila, ako na ang bahala sa kanila. Matatalo mo pa rin sila. Nakangiting sabi ni Ye Fan. Ang pangkat habang pinapalo, habang pinapagalitan din. Hayaan mong sayangin ang mga gawaing militar. Ito ay upang bayaran ka para sa aking mga kasamahan. Matagal na kitang tiniis. Gayunpaman, mayroon ding 3 tao, 2 lalaki at 1 babae, na hindi umakyat upang gawin ito, at tila sila ay gustong-gusto at hindi mapalagay na nakatayo doon. Xiao. At si Huang ay binugbog ng buong 3 minuto, at sila ay naging mga ulo ng baboy. Hindi nila makita ang kanilang orihinal na anyo. Sila ay nasa isang semi-conscious na estado, na puno ng dugo. Oo. Inunat ni Fan ang kanyang kamay at sinabing, okay, stop, mas mura para sa kanila kung papatayin mo sila. Ang isang grupo ng mga galit na miyembro ay tila medyo hindi nasisiyahan, ngunit walang pagpipilian kundi ang umatras. Oo. Nilingaw ni Fan ang kanyang ulo kay Wang Zihan at sinabing, Zihan, itong 2 taong ito, maaari mo silang paalisan ng direkta. Itong Fenggayo, hayaan ang militar na muling pamahalaan ito. Sabihin mo sa kanila, hindi mo kailangang makinig sa angkan, piliin mo lang ang militar na sa tingin mo ay mapagkakatiwalaan mo. Kung ang angkan ay maglakas loob na manghimasok, sabihin mo lang sa akin. Natigilan si Wang Zihan, at umaasang sinabi, kapatid na Fan, kung hindi, pangunahan mo kami. Save it, I don't care about this kind of thing. If you are interested, let me manage a underground defense department, I would prefer practice every day. Umiling si Ye Fan, itinuro ang grupo ng mga lalaki na bumugbog sa mga tao ngayon, at sinabing, nga pala, itong grupo ng mga tao na bumugbog sa mga tao ngayon lang, umalis ka na lang, huwag manatili sa hukbo. Ang dos-ina. O kaya ang mga taong kasi simula pa lang ay natulala at inosente, hinala na mali ang kanilang narinig. Ang iyong kamahalan na Sword God. Hindi mo man lang ba tayo hinayaang mag-away? Sabi ng isang lalaking member. Sinabi ni Ye Fan na may banayad ng ngiti, hiniling kita na lumaban, ngunit hindi kita pinilit na lumaban. Kung hindi ka lalaban, papatayin kita. May mga 3 na may mapait na mukha, sinabi niya, ano ang ibig mong sabihin? Mag-away tayo, at pagkatapos ay sabihin sa amin na umalis. Oo. Napabuntong hininga si Fan at sinabing, mga kasamahan, sila ay binubuli at inapi ng 2 lalaking ito, ngunit ikaw ay nasa likuran nila. Sa iyong tabi, nanonood ng mga kabayo. Down na sila ngayon, at pwede mong baliwalain ang dati mong relasyon, lumaban ng magkasama, at bumaba. Maaaring napakahusay mo sa survival of the fittest, ngunit hindi ka angkop para sa pagiging isang sundalo sa militar, siya sa hukbo ng bansa, hindi na kailangan ng damo. Pagkatapos magsalita, ang dosenang mga taong ito ay mukhang nahihiya, ang kanilang mga mukha ay nag-aapoy, nahihiya man o nahihiya, at sila ay yumuko at hindi makapagsalita. Kailan? Tumalikod si Ye Fan para umalis, ang mga batang sundalo sa eksena ay nanood ng may paggalang. Hindi masyadong tumigil doon si Ye Fan. Pumunta siya dito para harapin ang mga miyembro ng Phoenix Clan. Kung paano muling itatag ang kaayusan dito at kung sino ang hahanapin para pumalit sa pamamahala, nasa mga matataas na opisyal ng Siago ang pag-isipan. Pagkatapos bumili ilang gamot na pampulakas at prutas, bumalik si Ye Fan sa ospital, sinamahan si Xu Lingshan, at sinabi kay Xu Minggayo ang tungkol sa kalagayan ni Feng Yu. Xu Minggayo. Mukhang medyo excited. Kahit na hindi siya komportable sa hospital bed, ilang beses pa rin niyang pinasalamatan si Ye Fan. Ngunit ang mga bagay ay malinaw na hindi nagtatapos sa ganito. Oo naman, noong gabing yun, nakatanggap si Ye Fan ng tawag mula kay Xiao Fengshan. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notification bell.